Ako ang batang Panginoon ng walang hanggang Giant Clan. At ako pa ang may hawak ng maalamat na banal na katawan ng Tianhuang. Elve, hinaan niyo ang boses niyo. Huwag ninyong gisingin ang batang Panginoon. Kahit na ang batang Panginoon ay may banal na katawan ng Tianhuang. Ngunit sayang lang. Sayang at ipinanganak siya sa maling panahon. Sa ngayon, ang katawang iyan ay parang isang bottomless pit. Ubus na ng napakaraming yaman ng pamilya. Pero level isa pa rin ang mortal na katawan. Hindi ba't isa lang siyang walang silbing tao? Walang silbi. Sa panahong ito kung saan ang labanan ay paramihan ng yaman ng magulang. Kailangan pa ba ng isang Giant Han na mag-cultivate ng mag-isa? Nakadetect na tapos na ang pagsasanib ng kaluluwa ng host. Ang pinakamalakas na idol level up system ay kasalukuyang ina-activate. Matagumpay na na-activate. Ang pangunahing layunin ng system na ito. Kung may pera ka, ikaw ang boss. Mag-recharge lang para lumakas. Simple at direkta, gusto ko yan. Dahil labanan ito ng yaman. Ihanda ang karwahe, gusto kong makita si Ama. Papa. Saklolo. Han-er, anong nangyari? May nang-api ba sa iyo? Sabihin mo sa iyong ama. Papatayin ko ang buong pamilya nila ngayon din. Walang nang-api sa akin. Medyo gipit lang ako sa pera ngayon. Gusto ko sanang humiram sa inyo ng ilang espiritual na bato para may magastos. Tinakot mo naman ang iyong ama. Ang ganyang kaliit na bagay, kailangan mo pang humiram. Fubo. Kumuha ka ng 1,000,000 espiritual na bato sa bodega para pambili ng merienda ng batang Panginoon. Papa, sino ba ang minamaliit ninyo? Ang 1,000,000 ay para lang sa pulubi. Gusto ko ng 100,000,000. 100,000,000 batang Panginoon. Kalahating taon na itong gastusin ang buong pamilya. Magaling, asahan mo nga naman mula sa anak ni Jiang Daoshan. Humingi agad ng 100,000,000, napakatapang. Gustong-gusto ko ang pagiging gastador mo. Fubo, hindi mo ba narinig? Kumuha ka ng 100,000,000 para kay Han-er. Kung may kulang man kahit kaunti, ikaw ang mananagot sa akin. Masusunod po. Salamat, Papa. Hintayin ninyo ang sorpresa ko sa inyo. Tingnan mo kung gaano kabait ang batang ito. Bibigyan pa raw ako ng sorpresa. Panginoon, masyado niyo siyang pinapamihasa. 100,000,000 espiritual na bato iyon. Ibinigay mo lang iyon sa isang walang silbing tao na hindi makapag-cultivate para lang waldasin. Kung magpapatuloy ito, maagang babagsak ang Giant Clan. Pinapamihasa. Walang silbi. Nakalimutan niyo na ba kung bakit tayo napunta rito sa ibabang mundo? Noong mga panahong iyon, kung hindi niyo lang inilihim ang inyong nalalaman, at hindi niyo ito pinigilan. Hinayaan niyo silang nakawin ang buto ng emperador ng aking anak. Hindi sana aabot sa ganito si Han-er. Ito ang utang ninyo. Utang ng Giant Clan sa aking anak. Huwag lang 100,000,000. Basta't masaya si Han-er. Kahit 1,000,000,000 pa ay ibibigay ko. Sino pa ang mga ngahas na magsalita? Huwag niyo akong sisihin kung hindi ko sundin ang batas ng pamilya. Ito ang bango ng pera. System, mag-recharge ka na. Matagumpay na na-recharge. Nakakuha ng 100,000,000 puntos ng karanasan. Pagbati sa host, nag-level up ka na. Level 2 ng mortal na katawan. Level 3. Level 5. Level 10 max. Nakadetect ng labis na karanasan. Kasalukuyang umaakyat patungo sa realm ng pagtitipon ng espiritu. Mabasag ka. Isang bottomless pit talaga ang Tianhu ang sacred body. Sa harap ng pay to win. Lahat sila ay mga noob lang. Ganap na. Ito pala ang Yuandan Realm. Pakiramdam ko. Parang sakto lang. System. Ubos na agad ang mga espiritual na bato kanina. CJ, tinatanggap ko ng isa kang gold devouring beast. Sino ang nangangahas? Na manggulo sa palasyo ng batang Panginoon. Gusto mo na bang mamatay? Huwag kayong matakot, batang Panginoon. Nandito ako para iligtas kayo. Yuandan Realm. Batang Panginoon. Kayo ba iyan? Kayo ba ang gumawa ng gulo kanina? Nainip kasi ako kanina. Kaya nag-cultivate lang ako ng kaunti. Hindi ko lang napigilan ang ingay. Ninth Elder. Sino po ang magbabayad sa nasirang pinto na ito?
Basta-basta. Nag-cultivate. Ang espiritual na enerhiya ay parang karagatan. Ito ba ang sinasabi mong basta-basta lang? 60 taon akong nag-ensayo. Bago ko narating ang Yuandan Realm. Chill lang. Isa akong henyo, di ba? Kaya normal lang na mabilis ako, di ba? Himala ito mula sa mga ninuno natin. Kung may antas lang pero walang skills. Para nga akong biglang yaman. Kailangan ko nang kumuha ng mga bagong skills. Punta tayo sa martial arts pavilion. Tingnan natin kung sapat ang yaman ng pamilya natin para gastusin ko. Si Batang Panginoon iyon Hindi ba't hindi siya makapag-cultivate? Anong ginagawa niya rito? Baka nagpapasikat lang siya. Sa bagay, siya naman ang Batang Panginoon. Kahit na isa siyang walang silbi. Aba, hindi ba't ang Batang Panginoon ito? Ang mga teknik dito ay masyadong malalim at mahirap intindihin. Sa tingin ko, mas mabuting doon na lang kayo tumingin. Mas bagay sa inyo ang mga pangunahing teknik sa suntok. Para hindi sumakit ang ulo ninyo. Ang mabuting aso hindi humaharang sa daan. Ikaw. Ito na lang. Astig pakinggan ang pangalan. Batang Panginoon. Isang sirang kopya iyan ng Heaven Grade. Kahit ang mga ninuno ay hindi iyan maunawaan. Gagawin niyo ba iyang picture book? Magbayad. I-max out mo para sa akin. Oh, natutunan ko na. Hindi naman pala ganoon kahirap. Kani-kanina lang ba ay ang pagpasa ng teknik? Impossible. Naintindihan mo agad sa isang tingin lang. Mahirap ba? Siguro dahil mas gwapo ako. Dahil natutunan ko na. Gagamitin ko ang batong ito para mag-ensayo. Great Desolate Imprisoning Heaven Finger. Unang daliri. Wawasak sa mga bundok at ilog. Madurog. Ito ay isang dark gold stone na kayang sumalo ng buong lakas na atake ng Yuandan Realm. Mababa naman ang kalidad ng batong ito. Bumili ba ako ng fake? Kailangan kong sabihin kay Papa mamaya. Palitan ng mas magandang batch. Han'er. Sabi ng ikasyam na elder. Biglang tumaas ang realm mo. Lihim mo bang kinain? Ang ipinagbabawal na pill para sa pagsabog ng katawan sa bodega. Iluwa mo yan dali. Para sa mga Death Warrior yan. Papa, wag mo na akong alugin. Wag mo na akong ugain. Maghahalo na ang utak ko. Fubo. Bilisan mo, tawagin mo ang hari ng medisina. Ang anak ko, para lang sa pagkukultivate, ay itinataya ang sariling buhay. Siya lang ang nag-iisa kong anak. Chill lang, Papa. Sinong nagsabing gumamit ako ng forbidden pill? Hindi ka gumamit ng pill. Kahapon lang ay wala ka pang kahit anong cultivation. Paano mo nagawang sa isang daliri lang? Ay mabasag ang itim na gintong monumento. Akala mo ba ay ulyanin na ang iyong ama? Papa. Tingnan mong mabuti. Epekto ba ng forbidden pill ang ganito? Perpektong Yuandan Realm. Great Desolate Imprisoning Heaven Finger. Perpektong Intent. Fubo. Hindi ba ako nananaginip? Panginoon, sinampal ninyo ang sarili ninyong mukha. Kung masakit o hindi, kayo lang po ang nakakaalam. Inantok lang ako habang nagbabasa kanina. Tapos hindi ko sinasadyang natutunan ko agad. Ganito talaga siguro ang problema ng isang henyo. Magaling. Napakagandang hindi sinasadya. Ang anak ko ay may katangian ng isang dakilang emperador. Magsisimula ng umusbong ang dragon sa ating Giant Clan. Ang nangyari ngayong araw ay ituturing na lihim ng pamilya. Bago magsalita si Han'er, sino mang mga has na magbunyag ng kanyang cultivation level sa labas, ay parurusahan ayon sa batas ng clan. Sige na, Papa. Huwag ka nang mag-hype. Nagpadala ang Lin family ng North City ng imbitasyon para sa Prodigy Banquet ngayong gabi. Plano kong pumunta para tingnan. Sinasabi ko lang sa iyo, Prodigy Banquet. Ang mga paslit na iyan ay madalas kang siraan at pag-usapan sa likod mo. Han'er, gusto mo bang magpadala si Papa ng 100 Death Warrior para sumama sa iyo? Sino mang mga has na tumitig sa iyo ng masama, ay ubusin natin agad ang buong clan nila. Kakain lang ako roon.
hindi para pumatay ng buong lungsod. Pero, ang grand entrance natin, ay hindi nga dapat mawala. Dahil sa ngayon, dala ko ang reputasyon ng Giant Clan. Kung masyado akong low-key, hindi ba magmumukhang ang Giant Clan natin ay humihina na? Naiintindihan ko. Fubo, ilabas mo ang karwahe ng ating ninuno. Ang Nine Dragon Agarwood Carriage. Para gamitin ng aking anak sa paglalakbay. Hahaha. Ang walang kwentang Young Master ng Giant Clan na iyan ay gumawa ng malaking gulo ngayong araw. Balita ko ay pinasabog pa niya ang sarili niyang bahay. Siguro ay nagkamali siya sa kanyang body tempering. Heavenly Desolate Sacred Body. Tingnan mo, di ba yan yung may desolate body? Lakas din ang loob niyang pumunta rito ngayong gabi, Young Master Lin. Mamaya, kailangan nating iparamdam sa kanya kung sino ang tunay na sikat. Ang Young Master ng Giant Clan. Tungtungan ko lang yan, no? Kapag naagaw ko na ang kapalaran niya. Ruler's Carriage na hinihila ng siyam na dragon. Sino ng dakilang tao ang dumating? Ito na ba ang Zixian Tower? Bakit amoy pampublikong palikuran dito? Puno ng kaasiman ang hangin. Jiang Han. Bakit ikaw yan? Tio Fiu. Saan galing niyang langaw na nakakairita ang bulong? Ang ingay. Tigil dyan. Jiang Han. Ikaw na walang kwenta. Huwag kang ang magpanggap na magaling. Tipon ito ng mga henyo. Sa tingin mo ba nararapat ka rito? Oo. Tagalin Clan pala. Sakto. Nasa aasim. Kukunin ko tong buong lugar ngayong gabi. Kunin mo tong pera. Isama mo ang mga tao mo. At lumayas kayo. Lakas ng loob mong insulsuhin ako. Kukunin ko ang buhay mo. Blazing Sun Sword Technique. Bibilangan kita ng 3. Seryoso palang papatayin siya ni Young Master Lin. Yari na si Jiang Han nito. Masyadong mabagal. Masyadong mahina. Puro lang palamuti. Bibitawan ko tong 3. Naidumi pa sa kamay ko. Ngayon. Sino pa ang nag-iisip na hindi ako nararapat umupo rito? Nahanap ang Son of Destiny na si Ichen. Fortune value, 9,900 at 900. Inirerekomendang agawin agad ito. Oh, malaking isda to, Anong Son of Destiny? Naglalakad na courier ng rewards to, Napakaangas mo naman, Young Master Jiang. Pero ang real mo na pinilit lang itaas gamit ang yaman ng pamilya mo. Sa tingin ko, pader lang iyan na walang pundasyon. At ano naman ngayon? Umiikot ang mundo. Huwag mong maliitin ang mahirap na kabataan. Ngayong araw, akong si Ichen ay nandito upang subukan ang galing mo. Huwag maliitin ang mahirap na kabataan. Ang kasunod ba dyan ay igalang ang patay? Tio Fiu, sampalin mo iyan. Jiang Han, nagbabago ang panahon. Ngayong araw na ininsulto mo ako. Sige na, sige na. Kabisadong-kabisado mo ang linya mo, Pero parang may mali kayatang napagbaliktaran. Ano? Ako ba ang kontrabida? Maghihintay pa ba ako sa'yo ng 30 taon? Tio Fiu, patahimikin mo na yan. Sinabi ng Young Master na tumahimik ka. Kaya itikom mo iyang bibig mo. Ikaw, wala kang honor sa pakikipaglaban. Gagamit ka talaga ng matanda laban sa akin. May malakas akong kakampi na pwedeng gamitin, hindi ko ba gagamitin? Bakit naman ako makikipaglaro sa'yo sa putik? May sira ba iyang ulo mo? Ding! Na-detect ang remnant soul ng Ancient Swift-Tail Spirit sa loob ng Sing-Sing. Nakalock na ang Fortune Core. Kaya pala malakas ang loob mo, nandito pala ang alas mo. Akin na iyan. Pamana ito ng aking ina. Hindi mo pwedeng agawin. Mahiya ka naman kahit kaunti pwede. Pamana pa ng ina mo ang nalalaman mo. May nakatagong matanda sa loob, iniwan din ba iyan ng nanay mo? Sino ang nangangahas na saktan ang aking disipulo? Akala mo ba ay wala ako rito? Guro, patayin mo siya agad.
Munting bata. Ngayong araw ay tuturuan kita ng leksyon. Upang malaman mo na may mas malakas pa sa iyo. System. Masyadong maingay ang sumisigaw na matandang ito. Bibilhin ko ang isang bagay na pang-counter sa mga kaluluwa. Magkano? Inirerekomendang produkto. Talisman ng pagkontrol sa kidlat ng siyam na langit. Espesyal na pangtalo sa lahat ng matitigas ang ulong kaluluwa. Presyo, 5 milyong espiritual na bato. Bibilhin ko na. Banal na kidlat ng siyam na langit. Paano to nangyari? Ikaw na isang hamak na langgam mula sa mababang mundo. Paano ka nagkaroon ng ganitong banal na bagay? Ito ba ang sinasabi mong may mas malakas pa sa akin? Ang daling matalo, hindi man lang lumaban. Ang cheat mo. Kumpiskado ko na. Ninuno. Kailangan ninyong bigyan ng katarungan si Yan'er. Ang walang kwentang si Jiang Han ng Jiang Clan ay nanamantala gamit ang kanyang kapangyarihan. At sinira ang kultibasyon ni Yan'er. Sobra na ang pang-aapi ng Jiang Clan. Akala ba nila ay wala nang natitira sa aming Lin Clan? Dahil hindi madisiplina ni Jiang Daoshian ang kanyang anak. Ako na mismo ang magtuturo ng leksyon sa kanya. Gagamitin ko ang dugo ni Jiang Han upang hugasan ang kahihiyan ng aking Lin Clan. Bata ng Jiang Clan. Lumabas ka rito at harapin ang iyong kamatayan. Siya ang ninuno ng Lin Clan. Lumabas na sa pag-iisa ang makapangyarihang eksperto ng Deva Realm. Mukhang nakatagpo ng katapat ang batang Panginoong Jiang sa pagkakataong ito. Ang mga taong ito talaga, isa-isa. Hindi ba sila natutulog sa gabi? Kung lamok lang sana ito, ayos lang. Pero isa itong matandang lamok. Batang Panginoon. Iyon ang matandang hukluban ng Lin Clan. Nasa maagang yugto ng Deva Realm. Kasalukuyang nasa pag-iisa ang Panginoon. Haharangin siya ng inyong matandang lingkod. Hindi na kailangan. Dahil ako naman ang hinahanap niya. Hayaan mong ako ang lumutas nito. System. Gusto kong tipukin ang matandang lamok na ito. Anong antas ng realm ang kailangan kong level up? Magkano? I recharge mo na. Manood ka ng mabuti. Ang ilang laban ay ipinapanalo gamit ang pera. Ano ito? Anong klaseng aura ito? Bakit mas dalisay pa ito kaysa sa aking Deva Realm? Itinago mo ang iyong kultibasyon. Impossible. Gaano ka palang kabata? Paano ka naging nasa Deva Realm? Hindi ba't nakikita mo naman? Sino ang nagsabi sa iyong sumigaw sa tapat ng pinto ng bahay ko? Matanda ka na pero wala kang modo. Wala ka ba talagang konsiderasyon sa iba? Nagkukunwari ka lang. 200 taon akong nagpakahirap mag-cultivate bago nakatapak sa Deva Realm. Ikaw na isang paslit. Mamatay ka na. Kuko ng multo ng kabilang buhay. Magkapira-piraso ka sana. 200 taon ka nag-cultivate para lang maging ganyan. Ang efficiency mo. Nakakaiyak talaga. Kahit pagsasayang lang ng oras ko ang bugbugin ka. Pero dahil nagmamadali ka ng mag-reincarnate, ihahatid na kita. Selyo ng paglipol. Pit ng Heavenly Realm. Hindi ito maaari. Batang Panginoong Jiang, maawa po kayo. Handa akong magpasako. Sampal. Ancestor ng Heavenly Realm yon Nawala na lang ng ganoon kadali. Ang hina naman. Medyo lugi ako sa nagastos kong 50 milyon. Kung alam ko lang, sapat na palang mag-recharge ng 10 milyon. Matandang aso ng pamilya Lin. Nangahas kang saktan ang anak ko. Tadaring kita ng buhay. Anak. Nasaan ang matandang asong iyon? Tumakas ba? Hindi po tumakas. Nasa loob ng hukay. Sa oras na ito, malamang nakapila na siya sa tulay ng naihe. Ha? Pinatay mo. Masyado po siyang maingay. Bahagya ko lang naman siyang tinapik. Sino namang mag-aakalang ganoon siya karupok? Magaling. Ha. Mahusay, isang simpleng tapik lang pala. Tunay kang kahanga-hanga. Tingnan ko lang sa hinaharap. Kung sino pa ang mga ngahas na tawaging basura ang anak ko. Sino si Jiang Han? Mula sa Taihwase. Ako ang pinuno ng Jiang Clan. Ito ang aking anak na si Jiang Han. Hindi namin alam na darating ang kagalang-galang na sugo. Ito ang utos ng banal na dalaga. Sa susunod na kalahating buwan sa Taihwase, magsisimula ang pagpili para sa daan patungong langit. Dahil sa mga nakaraang ambag ng Jiang Clan. Espesyal na binibigyan si Jiang Han ng pagkakataong sumailalim sa pagsusulit para maging isang mababang alagad. Bagaman alam kong sa talento mong iyan, kahihiyan lang ang dadalhin mo roon. Ngunit ito ay biyaya mula sa banal na dalaga. Lumuhod ka at magpasalamat. Mababang alagad. At gusto mo pa akong lumuhod para magpasalamat.
May hindi ka ba naiintindihan sa salitang AI sponsor? Taihwasek. Mababang alagad. Talagang minamaliit nga naman ako. Sabi nga nila, mapangmata ang mga aso. Isa ka bang dog cultivator? Kawalang galang. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay, basurang ito. Dog cultivator. Bumaba ka roon at gumapang. Gusto mo rin bang sumunod sa kanya sa ibaba? Ikaw, nangahas kang saktan ang sugo ng Taihwasek. Ang banal na dalaga. Hindi ka patatawarin ng banal na dalaga. Banal na dalaga. Sige ba? Gusto ko rin namang pumunta roon para makita. Kung gaano ba talaga kahirap ang tinatawag nilang sek na yan. Na kahit ang tulad mo ay naging sugo pa. Masyadong payat ang ibong ito. Masakit sa puwit sakyan. Ilabas ninyo ang karwaheng hila ng siyam na dragon. Pupunta tayo sa Taihwasek. Para mag-inspect. Gusto mo bang magdala si Papa ng 100,000 Death Warriors para hawanan ang daan mo? At patagin na lang natin ang buong sek. Huwag na po. Pumunta ako roon para pasukuin sila gamit ang kabutihan. Ganyan nga ang aking anak. Tikas ng isang dakilang emperador. Aking anak. Biglang naalala ni ama na may kasunduan kayo sa kasal ng saintes na iyon. Kaya. Sinasadya niya ito. Matindi ang diskarte ng saintes. Tiyak na hindi matitiis ng batang Panginoon ng Giant Clan ang ganitong kahihiyan. Baka sa sobrang galit ay punitin niya ang kasunduan sa kasal. Sa katunayan, ang kasunduan sa kasal ay itinakda ng mga nakatatanda noon. Gusto ko lang ipaintindi sa kanya na ang agwat namin ay parang langit at lupa. Hindi siya karapat-dapat na makaharap ako. Ito pala ang aura ng isang Holy Land. Ang pressure pa lang ng Mountain Protection Array na ito ay sapat na para manghina ang mga binti ko. Tahimik, pumila kayong lahat ng maayos. Kahit ang Crown Prince pa ng imperyo ang dumating, kailangan pa rin niyang maglakad paakyat ng bundok. Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa Holy Land? Iyan ang Mountain Protection Array. Huminto ka. Masisira ito sa banggaan. Ang pagsira sa pormasyon ng Holy Land ay isang malaking kasalanan. 3 kasalanan. Sino ba ang nag-design ng pormasyong ito? Bakit napakarupo? Modus ba ito? Heto ang 10 milyong dekalidad na espiritual na bato. 5 milyon para sa pag-aayos ng pinto. At ang natitirang 5 milyon ay para sa inyong emotional damage. Sobra-sobra pa. Ngayong nasira ang pormasyong ito. Naging masariwa pa ang hangin. Pasok po kayo, Young Master. Saintes. Masyadong mayabang ang batang Panginoon ng Giant Clan na iyon. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang pera para ipahiya ang ating Holy Land. Nagpapasikat lang siya. Ang pag-asa sa mga panlabas na bagay ay mababang uri pa rin. Mamaya sa pagsubok sa daan patungong langit, itataas ko sa maximum ang gravity formation para malaman ng ordinaryong taong iyon na magkaiba ang mundo ng immortal at mortal. Daan patungong langit. Bawat hakbang ay ibang antas ng langit. Ito ay isang dobleng pagsubok sa determinasyon at pisikal na katawan. Natukoy ang isang espesyal na field. Gravity pressure. Gusto mo bang i-activate ang walking on flat ground cheat? 100,000 espiritual na bato bawat minuto. 100,000 lang bawat minuto. Pagsubok ba ang tawag dito? Ilabas mo ang aking upuan. Larga na. Laban lang, bro. Kakaiba ang forma ng paggapang mo, Mukha kang malaking unggoy. Hindi patas. Nandaraya siya. Nakarating na. Agad. Wala pa ngang isang incense stick ang lumipas. Ang pinakamabilis na record ay umabot ng 6 na oras. Masyadong mahina. Ang basurang record na ito. Kung itatabi pa ay makakasira lang sa mga susunod na henerasyon. Jiang Han. Sinira mo ang stone tablet ng Holy Land. At umasa ka lang sa mga katulong mo para makarating sa tuktok. Wala ka na ba talagang kahihiyan sa katawan? Oh. Lumabas ka rin sa wakas. Akala ko magtatago ka na lang sa loob ng shell mo habang buhay. Sinasabi mong nandaraya ako. May sinabi ba sa rules na bawal magpabuhat paakyat? Kung walang sinabi, ibig sabihin ay pwede. Gamitin mo naman ang utak mo. Sayang nga lang at wala kayo nito. Jiang Han. Alam ko kung bakit mo ipinagpilitang pasukin ang aming Taihwasek. Ginagawa mo lang ito dahil ayaw kitang makita. Gusto mong gamitin ang ganitong eksena para lang makuha ang atensyon ko. Sayang nga lang. Ang basura ay mananatiling basura. Ngayong araw, sa harap ng buong mundo, gusto kong. Teka, sandali lang. Hoy, Feelinggera.
Hindi ba parang masyado kang madrama? Makuha ang atensyon mo. Ito ang kasunduan sa kasal noon. At saka, ito naman ang sulat ng pagpapawalang bisa sa atin. Gusto ko sanang sabihin na kanselahin ang kasal. Pero pag-isipan ko, dapat pala itong tawaging pagbabalik ng reject. Kasi ang tulad mong klase ng paninda. Hindi ko gusto. At lalong hindi ka papatulan ng Giant Clan. Ah! Ikaw! Ang lakas ng loob mong hiwalayan ako. Ako ang Holy Maiden ng Taihuasek. Ako ang susunod na emperatris. Ang lakas ng loob ng isang basurang tulad mong ipahiya ako. Mamatay ka na. Masyadong sensitibo ang passive protective talisman na ibinigay ni Papa. Muntik ka nang mapatay ng shockwave nito. Palalampasin ko muna ito ngayon. Mag-ingat ka na sa susunod. Huwag kang mamamatay sa harap ko. Jiang Han. Sobra ka na. Ang lakas ng loob mong saktan ang aking junior sister. Dahil bisita ka lang sana rito. Ayaw ko sanang makipag-away sa iyo. Pero ngayong araw, hinahamon kita sa isang labanang buhay at kamatayan sa arena. Hindi lang para malaman kung sino ang mas malakas, kundi para magkaalaman kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Ikaw na basura. Lalaban ka ba? Sige ba? Sakto, kailangan ko ring mag-unat-unat ng katawan. Huwag kang iiyak mamaya ha. Diyos ko, iyon ang Xuanwu Armor. Isang Earth-grade high-rank defensive magic treasure. Sa lagay na iyan, hindi man lang mababasag ni Jiang Han ang defense niya. Jiang Han, ang armor na ito ay regalo ng aking master. Kahit ang nasa peak ng Heavenman Realm ay hindi ako kayang gasgasan. Ano ngayon ang ilalaban mo sa akin? Isa na namang shell ng pagong. Takot ba talagang mamatay ang mga tao sa Holy Land ninyo? Dahil laban ng buhay at kamatayan ito. Seryosohin na natin ng kaunti. System. Bigyan mo ako ng 200 high explosive flame talisman. Iyong may dagdag na dami pero walang dagdag sa presyo. Salo. Ang dami nito. Nakahuli-sali ka ba ng mga talisman? Jiang Han. Ikaw. Ang daya mo. Kung ganoon, magsiseryoso na rin ako. Lumabas ka. Guardian Beast ng bando. Emerald Water Golden Eye Beast. Kapag hindi nanalo, tumatawag ng backup. Ay hindi pala. Mga asong cultivator nga talaga kayo. Jiang Han. Isang divine beast ito na may sinaunang bloodline. Wala kang binatbat sa harap niya. Emerald Water Golden Eye Beast. Lamunin mo siya. Grabe, ang baho ng hininga. Mukhang ilang daang taon nang hindi nagtutoothbrush ito, ah. Munting aso. Gusto mo bang kumain? Sugod. Sampalin mo yang uling na yan. Sa'yo na to. Ano? Bishi. Ano nang ginagawa mo? Ako ang amo mo. Bilis, kagatin mo siya hanggang mamatay. Ah! Hayop ka. Traitor ka. Good boy. Mula ngayon, Wangkain na ang pangalan mo. Sino ang nangangahas na manggulo rito? Nangangahas kang sulutin ang tagapangalagang hayop ng aming Taihuasek. Sa wakas, nagpakita ka rin. Kapag binugbog ang bata, lalabas ang matanda. Gaya ng inaasahan, ito talaga ang standard procedure ng mga kontrabida. Ako ay isang malakas na eksperto sa realm ng buhay at kamatayan. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pagpatay ng manok. Lumuhod ka na ngayon at tanggapin ang iyong kamatayan. Para maiwan kong buo ang bangkay mo. Bakit ba lahat kayo ay gustong-gusto? Magsalita sa ganyang mayabang na tono. At palaging nagpapaluhod ng tao sa kaunting bagay lang. Realm ng buhay at kamatayan. Malakas ba yan? Gusto ko lang naman sanang makisama sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Pero ang nakuha ko lang ay pag-iwas at pag-target sa akin. Dahil ganyan ang gusto nyo. Huwag nyo akong sisihin. Hindi na ako magpapanggap. Sino ang nangangahas na manakit sa batang Panginoon ng aming Giant Clan? Ubusin namin ang 9 na henerasyon ng inyong lahi.
Batang Panginoon. Jiang Clan. Ikaw. Huwag mong sabihing Jiang ang apelyido mo. Congratulations. Tama ang hula mo. Masyadong malakas ang hangin kanina. Hindi ko narinig ng maayos. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Sino nga ulit ang papatayin mo? Halika. Ayusin mo ulit ang mga sasabihin mo. Isang pagkakataon lang ito, ha? Misunderstanding lang. Napakalaking misunderstanding po nito. Batang Panginoon. Maraming salamat kanina, Batang Panginoon, sa pagdidisiplina. Sa hangal na nilalang na ito na hindi alam ang kanyang limitasyon. Ang pasaway na alagad na ito ay parurusahan ko ng matindi ng walang awa. Bilib talaga ako sa dakilang elder. Napakabilis magpalit ng mukha. Hindi masama, hindi masama. Nandyan na ba ang dakilang elder? Ang dakilang elder ay isang malakas na eksperto sa riyong ng buhay at kamatayan. Jiang Han, patay ka na. Dakilang elder, ano nang ginagawa ninyo? Kinakatawan ninyo ang Taihwaset. Bakit kayo lumuluhod sa basurang may mahinang katawan na ito? Manahimik ka. Gusto mo bang mapahamak ang buong sekta? Lumuhod ka na bilis. Ano? Lila at gintong watawat ng digmaan. Plota ng Void. Iyan ang maalamat na Jiang Clan. Diyos ko, nagmula pala sila sa sinaunang lahi ng emperador. Kaya naman pala napakagarbo ng kanilang pagdating. Katapusan na natin, ginalit natin ang Batang Panginoon ng lahi ng emperador. Lumuhod na kayo, gusto nyo bang maubos ang lahi natin? Lahi ng emperador. Galing lang naman si Jiang Han sa mababang mundo. Paano mangyayari yon? Pek ito, siguradong pek ito. Hay! Naka-activate na ang treasure radar. May na-detect sa ilalim ng 3,000 metro ng pangunahing bundok ng Taihwaset. May nakatagong hindi pa namiminang ugat ng espiritual na bato. Halaga ng recycle. 100 milyong premium espiritual na bato. Grabe. 100 milyon. Ang mga hampas lupang ito, sa ilalim ng kanilang mga puwit ay nakaupo pala sa ganito kalaking bundok ng ginto. Kapag hinukay ko ang vein na ito, hindi ba't makakamit ko na ang aking pocket money freedom? Tinitingnan niya ang pangunahing tuktok. Iyon ang simbolo ng kapangyarihan. Ang ganyang tingin ay puno ng agresyon at pagnanais na umangkin. Patay, hindi lang niya gustong magpakita ng kapangyarihan. Gusto niyang tuluyang sakupin ang Taihwaset. Batang Panginoon, nagkasala ang inyong lingkod. Upang mapawi ang galit ng Batang Panginoon. Handang isuko ng inyong lingkod ang pangunahing tuktok ng Taihwa. Pakiusap, Batang Panginoon, lumipat po kayo sa palasyo ng pangunahing tuktok upang magpahinga. Ang lahat ng susi sa imbakan ng yaman ng Sek ay agad kong iabot sa inyo gamit ang aking 2 kamay. Nakakabasa ba ng isip ang matandang ito? Iniisip ko pa lang kung paano makakapasok para magmina. Bigla naman siyang nagbigay ng pagkakataon. O, ang pangunahing tuktok. Parang hindi naman yata tama yan. Pagkatapos ng lahat, teritoryo nyo yan. Hindi ang mapahalagahan ng Batang Panginoon ng Emperor Clan ay isang napakalaking biyaya mula sa aming mga ninuno. Pakiusap, Batang Panginoon, tanggapin niyo po ito. Kung hindi, ibig sabihin ay hinahamak niyo ang inyong lingkod. Magpapakamatay ang inyong lingkod sa harap ninyo ngayon din. Sige na nga. Dahil napakatapat mo naman. Pilitin ko na lang ang sarili kong manatili rito ng ilang araw. Fubo. Ipark mo ang karwahe sa pangunahing tuktok. Bakit nakatunga ka pa riyan? Hindi mo ba nakita ang tingin ng Batang Panginoon kanina? Nagustuhan niya ang pangunahing tuktok. Na nangangahulugan ding nagustuhan kanya. Ang tanging paraan para mabuhay tayo ngayon ay ang pasayahin siya. Dakilang elder. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang banal na dalaga. Karaniwan ay tinatamasa mo ang hindi mabilang na yaman ng Sek. Ngayon, oras na para suklian mo ang Sek. Mananatili ang Batang Panginoon sa pangunahing tuktok. At kailangan niya ng makakasama sa gabi. At magsisilbi ng kanyang tsaa. Gusto mo akong maging isang katulong. Ako ang susunod na babaeng emperador. Paano ko magagawa ang ganoong kababang bagay? Babaeng emperador. Masisira na ang Taihwa. Paano ka pa magiging babaeng emperador? Kung hindi dahil sa katangahan mong kanselahin ang kasal. Mangyayari ba ito ngayon? Ngayong gabi, isuot mo ang sayaw na damit na gawa sa celestial silk at pumunta sa pangunahing tuktok para humingi ng tawad. Kapag hindi ka pinatawad ng Batang Panginoon, mamatay ka na lang doon. Huwag ka nang bumaba para maging pabigat sa sekta. Shang Tzu, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nasaan ang pride mo bilang banal na dalaga? Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Isa ka lang laruan na pwedeng ipamigay kahit kailan. Sige, kung gusto niyo akong lumuhod. Luluhod ako sa harap ninyo. Ang weird. Malinaw na ipinapakita ng sistem na nasa ilalim lang ito. Bakit hindi ko mahanap ang eksaktong lokasyon ng paghukay? Masyadong makapal ang sahig na ito. Ang premium spiritual na vein na ito ay may sariling kamalayan. Ito ay gumagalaw. Inirerekomenda sa host na gamitin ang sonar positioning method. At makinig ng nakadikit sa lupa. Ang hassle naman. Para sa 100 milyon titiisin ko na lang. Baby ko. Nasaan ka ba?
Lumabas ka na, huwag ka nang magtago. Nakikita ka na ni Kuya. Nakita ako ni Jiang Han. Nahanap ko rin. Dito lang pala. Ang laki at ang bilog. Mali ang puti at ang haba pala. Ganda ng kalidad, hindi masama. Nagsasalita siya ng mag-isa sa kwarto. Ng mga ganitong bastos na salita. Ito ba ang hilig ng Young Master ng Imperial Clan? Young Master. Nandito na si King Su para samahan ka. Sino yan? Walang ingay kung maglakad. Ano yung mahiwagang kagamitan na iyon? Gagamitin niya ba iyon? Sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Nakaharang ka sa liwanag. Ako. Anong ikaw? Umalis ka dyan, huwag mong tapakan yang arsa. Punto ng Feng Shui yan. Kapag nasira mo yan, kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran. Jiang Han. Ganito na nga ang ginawa ko. Ipapahiya mo pa rin ba ako? May sakit ka ba sa ulo? Gabi na, nakasuot ka pa ng kulambo papunta sa kwarto ko. Tapos humaharang ka pa sa ginagawa ko. Hindi ka ba tinuruan ni Fubo ng tamang asal? Isara mo na rin yung pinto paglabas. May nakuha ako, hahaha. Wang Kai. Kumuha ka agad ng sako, hahaha. Nakahanda na akong isakripisyo ang lahat. Itinapon ko na pati ang aking dangal. Pero sa paningin niya, mas walang kwenta pa ako kaysa sa isang bato. Maligayang pagbati, host. Nahukay ang nakagagaling na espiritual na batis ng Taihua. Nakamit ang 200 milyong espiritual na bato ng pinakamataas na uri. Nahukay ang likas na bakal ng diwata. Halagang 50 milyon sa palitan. Nahukay ang nakatagong pondo ng sinaunang eksperto. Halagang 30 milyon sa palitan. 1 bilyon. Hindi na to simpleng paghukay. Parang naglilimbag na ako ng pera. Magaling. Makakapagpalakas pa ako lalo nito. Ang nakuha kong espiritual na bato dito ay mas marami pa sa 100 taong imbak ng Taihua Sect. Nandito ba siya para makipaghiwalay o para mag-restock ng paninda? Yari na. Ito ay isang dakilang demonyo mula sa riyong ng buhay at kamatayan. Walang sinuman sa atin ang makakapigil sa kanya. Young Master, tulong. Gamitin mo na ang iyong Imperial Aura para supilin ito. Lahi lang ng Imperial Clan ang makakapigil sa demonyong ito. Imperial Aura. Sige, susubukan ko. Babala. Kulang ang buto ng emperador sa katawan ng host. Hindi magamit ang mga batas ng langit at lupa. Bigo ang pagpapagana ng Imperial Aura. Mukhang kapag walang buto ng emperador, hindi magagamit ang Imperial Aura. Kung ganun, gagamit na lang ako ng pera para gumawa ng bagong katawan. System. I activate ang Extreme Martial Arena. Mag-recharge ka ng 100 milyon agad. Gusto ko ng pinakamabilis na bilis ng pagsasanay. Bukas na ang Supreme Safe Channel. Gumamagana na ang 100 na time efficiency sa Extreme Martial Arena. Naka-activate na ang 100 F Cultivation Speed Mode. Tumaas ng 10,000 beses ang bilis ng pagsasanay. Naka-on na ang Pain Exemption Mode. Hindi makakaramdam ng sakit ang host sa pagsasanay. Agad nagagaling ang anumang sugat. Walang buto ng emperador. Pababahain ko iyan ng oras at pagsasanay. Ang suntok na ito, pagsasanayin ko hanggang sa sagad na antas. Titingnan natin kung hindi pa rin ito gumana. Hindi ko ba kayang puksain ang isang demonyong ito? Congratulations! Tapos na ang pagsasanay sa Limit Martial Arena. Nabasag ng host ang mga tanikala ng kanyang pisikal na katawan. Ang Heavenly Desolate Sacred Body ay nag-level up na bilang Chao Sequence Body. Ang kasalukuyang antas ay katumbas na ng rurok ng Life and Death Realm. Gumapang ka riyan. Walang anumang bakas ng espiritual na lakas. Dalisay na lakas ng katawan lang ang ginamit para patayin ang dakilang demonyo ng Life and Death Realm. Ito ba ang maalamat na pagiging banal sa pamamagitan ng pisikal na katawan? System. Bakit wala sa akin ang buto ng emperador para sa kahabaan ng buhay? Wala pang natatagpo ang mga pahiwatig. Nais mo bang i-activate ang automatic search function? 10,000 espiritual na bato lang kada araw. Simulan mo. Aalamin ko ang katotohanan hanggang sa huli. Kagalang-galang na inspektor.
Siya nga iyon. Si Jiang Han. Isang basurang umaasa lang sa mga mahiwagang kagamitan para magmayabang. Oh, ang batang Panginoon ng Emperor Clan. Tingnan nga natin kung gaano siya kalakas. May pinsala ang kanyang pinagmulan. Isang karaniwang katawang mortal. At ang antas ng pagsasanay ay nasa simula pa lang ng Heavenman Realm. Hahaha, isang mortal na katawan. May pinsala pa ang pinagmulan. Mukhang pinilit lang niyang itaas ang kanyang antas gamit ang isang lihim na pamamaraan. Sayang, sa huli ay isa pa rin siyang basura. Ang kagalang-galang na inspektor ay nasa rurok na ng Heavenman Realm. Jiang Han, tiyak na mamamatay ka na. Maaari kayang ang suntok na iyon kanina ay dahil talaga sa paggamit ng isang lihim na kayamanan. O baka isang lihim na teknik na nagpapahina sa kanyang sariling buhay. Mortal na katawan. Para patayin ang mga basurang tulad ninyo. Sapat na ang mortal na katawang ito. Napakayabang mong bata. Lumuhod ka sa harap ko. At iiwanan kong buo ang iyong bangkay. Ano? Gawa ba sa heaven grade na mahiwagang kagamitan ang kamay mo? Gusto mo akong patayin? Ang isang sampal mula sa mortal kong katawan. Kaya mo bang saluhin? Ah! Mag-ingat ka sa susunod mong buhay. Huwag mong kakalabanin ang sinumang may apelidong Jiang. Kahit ang hari ng langit pa ang kumuha ng mga gamit ko. Papaluluin ko pa rin iyon sa kanya ng may kasamang interes. Matagumpay ang pagbabawas ng bayad. Nagsimula na ang malalim na pagbabalik ng alaala. Munting Panginoon ng Jiang Clan. Huwag kang umiyak. Hihiramin ko lang muna ang buto mo. Ang anak kong si Tianlong ay may kakayahang maging isang dakilang emperador. Kailangan lang niya ang batong tuntungan na ito. Hahaha, Jiang the Ocean. Wala nang silbi ang anak mo. Ang buto ng emperador na ito ay para na sa anak kong si Chu Tianlong. Lumayo kayo sa sakiting batang iyan. Ipinanganak na walang silbi. Sayang lang ang mga espiritual na gamot na ibinibigay sa kanya. Pabigat lang siya at walang pakinabang. Kung namatay lang sana ang basurang iyan. Noong gabing maulan at may kulog, napakabuti sana. Sinabi ni Ama na sapat na ang manatili akong buhay. Pero bakit gusto ng lahat na mamatay ako? Matapos kunin at isama ng taksil na si Chu Tianlong ang aking buto ng emperador sa kanyang katawan. Tinanggap pa siya bilang alagad ng sinaunang hari. Hindi kayang labanan ni Ama ang sinaunang hari. Kaya gumamit na lang siya ng karaniwang buto para dugtungan ang buhay ko. Babala. Ang galit ng host ay lampas na sa limitasyon. Umaapaw na ang pisikal na pressure mula sa katawan. Katumbas na ito ng rurok ng life and death realm. Pakiusap, kontrolin ng host ang kanyang emosyon. Ano naman kung siya ang sinaunang hari? Ako mismo ang maghihiganti para sa sarili ko. Ding! Nasiyasat na ang katotohanan. Mission updated. Dugo sa dugo ang kabayaran. Target, pumunta sa Tayanu Holy Land. Talunin si Chu Tianlong. Nasiyasat na ang katotohanan, gantimpala, 70% off coupon sa buong system mo. Kumpirmado ang gantimpala, discount coupon sa buong system mo. Dagdag pa ang 9 Revolutions Soul Returning Pill. Isang immortal grade. 70% off coupon sa buong shop. Dagdag pa ang 9 Revolutions Soul Returning Pill na kayang bumuhay ng patay ng 3 beses. Ito ba talaga ang tamad nating batang Panginoon? Ang killing intent na ito ay mas nakakatakot ng 100 beses kaysa sa dakilang elder. Fubo, pumunta tayo sa Tayanu Holy Land. Dudurugin ko ang bawat pulgada ng buto ni Chu Tianlong. Ano ang magiging masamang epekto sa akin kung wala ang buto ng emperador? Sagot sa host, ang Heavenly Desolation Sacred Body ay nangangailangan ng buto ng emperador bilang pundasyon. Kung wala ang buto ng emperador, Supreme Realm na ang magiging limitasyon mo. Hindi mo na maaabot ang Great Emperor Realm. Napakahusay mo, Chu Tianlong. Binawasan mo ang limitasyon ko, dahil may bottleneck ang cultivation ko. Ibubuhos ko ang lahat para sanayin ang pisikal kong katawan hanggang sa limitasyon. System, mag-recharge ka ng 100,000,000 para sa akin. I'll level up ang cultivation. Matagumpay ang pag-recharge. Kasalukuyang isinasalin ang cultivation.
Ding, pagbati sa host, ang iyong cultivation ay umabot na sa Chandran Realm Great Completion. Ding, patuloy ang pag-breakthrough. Pagbati sa host, matagumpay mong na-upgrade ang iyong cultivation. Hanggang sa Life 3 Realm 3rd Stage. Ang lakas ng iyong pisikal na katawan ay katumbas na ng Nirvana Realm 1st Stage. Bawal lumipad sa Chano City. Bawal pumasok ang mga mortal at aso. Kung gusto mong pumasok sa lungsod, magbayad muna ng 100,000,000 entrance fee. Nakita lang nilang mayaman, gusto nang mang-hold up ng harapan. Marami akong pera. Pero karapat-dapat ka bang tumanggap nito? Hindi mo ba alam na ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan? System. I-analyze ang kahinaan ng barrier. Tapos na ang pagsusuri. Ang formation core ay nasa timog silangang sulok. Mahina ang depensa rito. Mawasak ka. Paano nangyari iyon? Isang bato lang, winasak na ang quasi sa Great Formation. Nagbibiro ba kayo? Iyon ang tinaguri ang may walang katulad na depensa. Na quasi heaven grade Great Formation. Posible kayang ang lakas ng atake ni Jiang Han kanina ay katumbas ng buong lakas na atake ng isang Nirvana Realm 1st Stage expert. Paano nangyari iyon? Gusto mo ng pera? Kunin mo kung kaya mo. Sagasaan niyo sila. Durugin siya. Target lock. 3,000 metro ang distansya mula sa host. Nakita ang mataas na reaksyon ng buto ng emperador. Chu Tianlong, ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Napakayabang. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang Holy Son, papatayin. Ito lang ba? Genius ka pa niyan. Wala man lang kahit isa na pwedeng pang warm up. May basbas ng buto ng emperador si Chu Tianlong. At may Holy Land pa na sumusuporta sa kanya. Hindi sapat ang lakas ng pisikal kong katawan ngayon para makasiguro. System, mag-recharge ka ng 200,000,000 espiritual na bato. Buksan mo ang Limit Martial Arts Arena para sa akin. I-set sa maximum multiplier at simulan ang simulation battle sa arena. Dudurugin ko si Chu Tianlong. Naintindihan. Naka-activate na ang 10,000 beses na cultivation efficiency. Kasalukuyang ginagawa ang simulation battlefield. Target ng simulation. Chu Tianlong sa kanyang peak condition. Epektibo na ang pain immunity. Kasalukuyang pinagagaling ang mga sugat. Kulang pa. Isa pa. Na-detect na naabot na ng host ang mga kondisyon para sa espesyal na pagsasanay. Sinisimulan na ang espesyal na pagsasanay. Pagsasanay sa paglaban sa presyon ng emperor. Layunin. Malayang makasuntok sa ilalim ng 100 beses na presyon ng emperor. Gantimpala, unang yugto ng pisikal na pagkabanal. Pisikal na pagkabanal. Ito nga ang mismong gusto ko. Seryosong laro ito. Tumataas ang lakas ng pisikal na katawan. Ikalawang antas ng Nirvana Realm. Congratulations sa host, tapos na ang espesyal na pagsasanay. Naabot na ng pisikal na katawan ng host ang unang yugto ng pisikal na pagkabanal. Katawan ng Chao Sequence. Lakas ng pisikal na katawan. Katumbas na ng rurok ng Nirvana Realm. Maaaring baliwalain ang lahat ng atake ng batas sa ibaba ng 3 yugto ng buhay. Ano naman kung may buto ng emperador si Chu Tianlong? Ngayon, kaya ko nang magpatumba ng 3 sa isang suntok lang. Nananabik ang buto ng emperador. Mukhang ang basurang si Jiang Han na iyon ay pumunta rito para hanapin ako. Tamang-tama para patuyuin ang dugo niya. Para tuluyang mapino ang buto ng emperador. Sa ganitong paraan, makakatawid na ako patungo sa Nirvana Realm. Hahaha. Nangangahas ang basurang iyan na maghanap ng sariling kamatayan. Pagbibigyan kita. Alam mo palang nandito na ang amo mo. Kaya nagtatago ka na ngayon na parang duwag. Lapastangan. Isang hamak na life and death realm lang ang cultivation mo. Kung wala ang buto ng emperador, tingin ko hindi ka man lang makakapasok sa pintong ito. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka sakaling gawan kita ng butas ng aso para makadaan ka. Huwag na. Gumastos ako ng 200,000,000 para magsanay sa Extreme Martial Arts Arena. Nang katumbas ng 100 taon para sa aking pisikal na katawan. Tamang-tama para subukan ang lakas ko sa siya ng pagong na ito. Nababaliw na ang taong ito. Huwag mong sabihing balak niyang gamitin ang kanyang pisikal na katawan para basagin ang Nine Heavens Mysterious Maiden Array. Napakayabang, hindi niya alam ang limitasyon niya. Tiyak na madudurog ang mga buto niya ngayon din. At magiging isang tumpok na lamang ng dugo at laman. Mabasag ka. Hindi ito totoo, di ba? Nanaginip ba ako?
Isang heaven grade array kaya yan. Impossible. Tiyak na gumamit siya ng kung anong lihim na kayamanan. Siguradong ganoon nga. Ang mabasag ang isang heaven grade array gamit lang ang pisikal na katawan. Paano mangyayari ang ganoon? Gayong malinaw na mayroon lamang siyang karaniwang katawan. Kailangan man lang ng cultivation sa Nirvana Realm. Bago maging posible ang bagay na iyon. Ito lang. Napakalutong naman. Ito ba ang ipinagmamalaking pundasyon ng inyong Heavenly Maiden Holy Land? Chu Chayanlong. Huwag ka nang magtago. Ilabas mo na ang ninakaw mong buto para makita ko. Napakayabang mo. Dahil nagmamadali kang mamatay. Pagbibigyan kita. Asura Purgatory. Aktibahin. Hindi maganda ito. Batang Panginoon, mag-ingat kayo. Ito ang batas ng buto ng Emperador. Nasa ikasyam na antas siya ng Nirvana Realm. At sa paggamit ng buto ng Emperador, halos umabot na siya sa rurok ng Nirvana Realm. Wala siyang katapat sa parehong antas. At kaya pa niyang tapatan ang isang half-step Heavenly King. Ang ganitong nakalulupig na presyon ay mapapakawalan lamang talaga ng taong nagmamay-ari ng buto ng Emperador. Ito ang tunay na aura ng isang malakas. Magkano? 2 bilyon. Chu Chayanlong. Malaki pala ang halaga mo, ah. Ito lang ba ang pressure mo? Akala mo ba walang silbi ang Emperor Pressure Resistance Training ko? Akala mo ba henyo ka na dahil lang nagnakaw ka ng buto? Sa paningin ko, basura ka pa rin. At isa ka lang asong magnanakaw na marunong lang magtago sa formation. Impossible ito. Mas mababa ang cultivation level mo kaysa sa akin. At isa ka lang mortal na katawan. Paano mo nakayanan ang pressure ng Emperador? Lumuhod ka sa harap ko. Luhod. Tumahimik ka. Paano nangyari ito? Nasa akin naman ang buto ng Emperador. Pero pinatalsik lang ako ng isang mortal na parang aso. Napakadumi mo. Jiang Han. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Huwag mong isipin na ikaw lang ang may mga mahiwagang sandata. Guro, ipamalas mo ang iyong banal na anyo. Patayin mo siya. Na-detect ang isang avatar mula sa kaluluwa ng Immortal King ng Upper Realm. Ang antas nito ay katumbas ng Heavenly King Realm Great Perfection. Heavenly King Realm Great Perfection. Ito ang clone ng isang makapangyarihang nilalang mula sa Upper Realm. Batang Panginoon, tumakbo ka na. Jiang Han. Nakikita mo ba? Ito ang aking alas. Noon, hinabol ako ng walang silbi mong ama na si Jiang Daoshan. Para bawiin ang buto. Pero ang nangyari, binugbog siya ng guro ko na parang aso. Duguan siyang tumakas pabalik sa Jiang Clan. Hindi lang ikaw ang basura. Basura rin ang ama mo. Kayong mag-ama ay nakatadhana lang na maging tuntungan ko. Ang aking ama na para sa akin ay gagawin ang lahat ng walang limitasyon. Ay binugbog pala ng parang aso. Ang sinumang humamak sa aking ama ay tiyak kong papatayin. Akala mo ba ikaw lang ang pwedeng tumawag ng backup? System. As deduct mo na ang natitirang 400 milyon. Kung kulang pa, gagawa ako ng EC para sa 1 bilyon. Magsuman ka ng backup para sa akin. Gusto kong mamatay si Chu Tianlong. Halika. Bakit hindi ko maramdaman ang pressure ng emperador sa kanya? Nasaan ang buto ng emperador niya? Sa pagkakataong ito, ako naman ang magtatanggol sa iyo. Soul Avatar. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nagalawin siya. Sino kang lapastangan? Na makialam sa mga bagay na may kinalaman sa akin. Impossible. Sino siya? Napakalakas ng kanyang aura. System. Ang tinawag mong backup. Ang lupet talaga. Hindi siya isang mahinang nilalang.
kundi ninakawan lang siya ng buto ng emperador. Dala ang napakatinding galit na ito. Hinarap niya ang lahat ng mag-isa. At nagawa ko pa siyang hiyain sa pamamagitan ng pagbawi sa kasal. Napakasama ko talaga. Jiang Han. Akala mo ba nanalo ka na? Hahaha. Ang butong ito ay matagal nang sumama sa aking lakas. Kung gusto mo, pumunta ka sa Upper Realm para kunin ito. Babala. Nalutas na ang krisis. Bigo ang pagbawas ng pera. Isinauli ang pera. Hindi nagbawas ng pera ang system. Sino kaya siya? Alam ko na. Sigurado akong gawa ito ng papa ko. Ang certified spoiler na iyon. Kumuha talaga siya ng top-tier secret guard. Sabi ko na nga ba, hindi ako pababayaan ni papa. Lupet mo talaga, papa. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko, bayani. Sasabihan ko si papa na taasan ang bayad sa'yo. Gagawin kong doble. Hindi ko kailangan ng karagdagang bayad. Aking nakatutuwang asawa. Jiang Han. Hihintayin kita sa Upper Realm. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Aking asawa. Ako. Teka, malito ah. Nagka-amnesia ba ako? Bakit bigla na lang akong nagkaroon ng asawa? Pero promise sobrang ganda ng asawa ko. Kaso kahit kailan hindi pa nga ako nakakahawak ng kamay ng babae. Itong suhongin na to. Hindi man lang nabanggit ni Papa. Kasalukuyang main quest. Mag-ascend sa Upper Realm. Hanapin at patayin si Chu Qianlong. At bawiin ang buong buto ng emperador. Gawad sa quest. Buksan ang kaba ng yaman ng sinaunang emperador. Sa Upper Realm ba? Chu Qianlong. Kaya pala gusto niyang ipawalang bisa ang kasal namin. Lin Qingsu. Ang dating pagmamayabang mo. Mukhang isang malaking katatawanan lang. Jiang Han. Kung wala ang babaeng yun, isa ka lang walang kwentang tao. Mamatay ka na. Batang Panginoon, mag-ingat kayo sa likod ninyo. Batang Panginoon. Patagong pag-atake. Chu Qianlong. Hanggang dyan ka na lang ba talaga? Paanong nangyari to? Ito ang Shadow Kills Blade na idinisenyo para sa pisikal na katawan. Wala sa iyo ang buto ng emperador. Paanong nahawakan ng isang karaniwang katawan lang yan? Karaniwang katawan. Gumastos ako ng 300 milyon para rito. Ito ang napakalakas na chaos physique. Mawasak ka. Enye. Bumalik ka at sabihin sa totoong katawan mo. Ihatag na niya ang liig niya. Tubo pa lang to. Gaano pa kaya katindi ang itinatago niyang lakas? Mali ang aking pagtingin. Ang batang Panginoon ay patungo sa daan ng pagiging banal sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Kapag nalaman ito ng Panginoon, tiyak na matutuwa siya ng sobra. Anak, anong nangyari? Kulang ka ba sa pera? Padadalhan ka agad ni Papa ng 200 milyon. Isang tabi muna natin ang tungkol sa pera. May itatanong muna ako sa inyo. May asawa ba akong emperatriz? Wala naman ah. Di ba't pinakansela mo lahat ng arranged marriage mo nung bata ka pa? Talagang wala. Wala talaga. Magsisinungaling ba si Papa sa'yo? Galing talaga ng anak ko. Gusto mo palang maging kapareha ang isang emperatriz. Ako na ang bahala sa bagay na iyan para sa'yo. Huwag na. Ako na ang gagawa nito. Kung ganun, bakit niya ako tinawag na asawa? At buwis buhay pa niya akong iniligtas. Kagiliw-giliw to ah. Sheng Xu. Wang Kai. Mag-impake na kayo ng gamit. Espak niyo lahat ng natitirang magagandang bagay sa Taihuasek. Mag-e-ascend na tayo sa Upper Realm. Senior Brother Chu. Bakit ganyan kalala ang mga sugat mo? Bilis. Dalhin mo ako sa guro. Kasalukuyang nasa secluded cultivation ang guro. Upang mag-breakthrough sa Immortal Emperor Realm. Walang sinuman ang pwedeng mang-istorbo sa kanya. Ano ba ang nangyari sa mga sugat mo? Sa isang masukal at liblib na lugar tulad ng Lower Realm. Sino ang makakasakit sa iyo? Senior brother, senior sister. Kailangan niyo akong ipagtanggol. May lumitaw na demonyo sa Lower Realm na nagngangalang Jiang Han. Gumagamit ang taong ito ng masasamang sining. Hindi lang niya inagaw ang pagkakataong ibinigay sa akin ng guro. Kundi ano? Nilapastangan niya ang ating taisyang set at tinawag itong tambakan ng basura. Sinabi niyang basura ako. At ang guro ay isang matandang hindi mamatay-matay. At higit sa lahat, sinabi niyang, ang larawan. Hawak pa nga niya ang larawan ni senior sister. Sa harap ng marami,
at gumawa ng mga bastos na bagay sa harap ng lahat. At nagbanta pa na dadalhin si Senior Sister sa Lower Realm para maging tagahugas ng paa niya. Kalapastanganan. Isang hamak na langgam lang mula sa Lower Realm. Paano niya nagawang hamunin ang ating taisyang sek ng ganito? Mukhang gusto na niyang mamatay. Maganda, pero hindi pa sapat. Hayaan mong dagdagan ko pa ang galit nila, para magamit ko sila sa pagpatay sa kanya. Senior Brother. Ang demonyong si Jiang Han ay may napakalakas na masamang mahiwagang sandata. Hindi ko siya natalo. Itinaya ko ang buhay ko para lang makatakas at makapagbalita rito. Malapit na siyang mag-ascend sa Upper Realm. At sinabi niyang sasalakayin niya ang ating sekta. Para lipulin tayong lahat. Mag-ascend. CJ. Napakabuti. Kung gusto niyang mag-ascend, ipadadala ko siya diretso sa langit. Jiang Han, tingnan ko lang kung paano ka mamamatay ngayon. Bulwagan ng pagpapatupad ng batas, makinig sa aking utos. Pumunta agad kayo sa Ascension Platform at mag-abang doon. Dakpin ang demonyong si Jiang Han. At kunin ang kanyang kaluluwa. Para sunugin ito habang buhay. Junior Brother. Ang buto ng emperador na ito ay napakalakas at mapanganib. Kailangan mong dahan-dahanin ang pag-refine nito. Huwag kang magmadali. Madali kang makakaranas ng backlash kung magpapadalos-dalos ka. Maraming salamat sa tulong mo, Senior Brother. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw ay nakakaranas ako ng matinding sakit na tila sumusunog sa puso ko at kumakain sa aking mga buto. Na tila sasabog ang katawan ko anumang oras. Inasahan na ng guro na darating ang araw na ito. Gumawa ang guro ng kasunduan para sa iyo at sa saintes ng Yaochi-sek. Na magpakasal. Kapag naging magkapareha kayo sa kultibasyon. At sipsipin ang kanyang tadhana. Magagawa mo ng ma-refine ang buto ng emperador. Siya ba ang Red Lotus Flame Body na bihirang makita sa loob ng 10,000 taon? Tama. Siya ang pinakamahusay na cauldron para sa kultibasyon. Pagkatapos mong ma-refine ang buto ng emperador. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Walang problema, maraming salamat sa payo mo, Senior Brother. Ang sentes na ito ng Yaochi-sek. Ako, si Chu Tianlong, ang tiyak na makakakuha sa kanya. Batang Panginoon, dahil alam ng Chu Tianlong na iyon na darating tayo. Hindi kaya nakapaghanda na siya. Batang Panginoon, anong nangyari? May naramdaman ka bang panganib? Panganib? Business opportunity yan. Dahil may nagmamadaling magbigay ng pera. Hindi na ako mahihiya. Sakto, mahal ang bilihin sa Upper Realm. Kulang ako sa pamasahe. Fubo, Wang Kai. Maghanda na kayong magtrabaho. Pupunta tayo para mang-hold up. Aw, aw, aw. Batang Panginoon, mag-ingat kayo. Ito ang kanyo ng paglipo ng Diyos mula sa Upper Realm. Sisiw lang yan. Tigil. Bakit walang nangyayari? Patay na. Hoy, mga tol. May hinihintay ba kayo? Ikaw. Paano ka nakapunta riyan? Selyado naman ang daanan ah. Siyempre, naglakad lang ako papasok. Pero kayo, may narinig na ba kayong kasabihan? Na ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Handa na ba kayong magbayad ng kompensasyon? Napakayabang. Sa utos ni Senior Brother Li Qingshan, papatayin namin ang demonyong si Jiang Han. Ihanda ang pormasyon. Fubo, Wang Kai. Huwag na kayong makipaglaro. Tapusin niyo na agad to. Tandaan niyo, huwag ninyong sisirain ang mga storage ring. Pera ko lahat yan. Batang Panginoon, malalim ang pagkakatago ng isang ito. Siguradong may magandang gamit dito. Maganda ang pinakita mo. May potensyal kang maging bandido. Taishang sek. Ito lang. Higit 10 tao na, pero 50 milyong espiritual na bato lang ang kabuuan. Set ng mga hampas lupa. Ikaw. Mas mabuting mamatay kaysa mapahiya. Ikaw na demonyo ka. Ah. Ang isang Ginoo ay laging tumutulong sa iba na matupad ang kanilang hiling. Kaya heto, lakad na. Ito pala ang Upper Realm. Hindi masama. Mas malakas nga ang amoy ng dekalidad na espiritual na bato sa hangin kumpara sa Lower Realm. Tara! Magkapera muna tayo. Ngayon, makakakuha na naman ako ng pera para sa body refinement. Siyempre, hindi naman hadlang ang pagpapalakas sa paghahanap ng asawa. Chu Chayanlong. Binigyan ako ng senior brother mo ng panimulang regalo. Susunod, oras na para ako naman ang magbigay ng regalo.
System. Tingnan mo nga kung magkano ibenta ang mind concentrating grass na ito sa shop. Sagot sa host, 1,000 taong gulang na mind concentrating grass. Ang presyo sa shop ay 500 di kalidad na espiritual na bato. Daan-daang beses ang diferensya sa presyo. Hindi lang ito basta mundo ng cultivation. Malinaw na isa itong hindi pa nagagalaw na blue ocean market. Basta't patuloy lang ako sa pagbili at pagbibenta. Ang mga murang gamit mula sa system shop ay ibebenta ko ng mahal sa mga katutubo ng upper realm. Madali akong makakakuha ng daan-daang beses na tubo. Sa ganitong paraan, pwede ko nang buksan ng walang limitasyon ang Limit Martial Arts Arena. Pagdating ng oras, hindi lang basta pagiging banal ng katawan. Maging ang pagiging budha ng katawan ay hindi na lang pangarap. Pumunta tayo sa pinakamalaking auction house dito. Magbebenta ako ng items. Ay, hindi pala. Kundi magpapayaman ng todo. Tingnan nyo. Siya ang sentes ng Yao Chisek. Si Lulan Shengsu. Hindi nga katakatakang siya ang pinakamagandang babae sa Eastern Westeland. Kung titingnan lang niya ako kahit isang beses. Sulit na kahit mamatay ako. Kahit ang mga diwata sa langit ay hindi mapapantayan ang ganda niya. Sino kaya ang karapat-dapat na maging partner niya sa cultivation? Tiate. Mga Sims na walang alam sa mundo. Sino pa ba ang mas maganda kay Suhongi? Ang mukhang ito. Suhongi. Tiate. Mas matindi ang aura niya kaysa sa inaasahan ko. Lagot. Napasalita ako nang hindi ko namamalayan. Bastos. System, at check mo nga ito. Ano ba talaga ang relasyon ni Lulan Shengsu kay Suhongi? Iisang tao ba sila? Naghahanap. Bawas na ang 10 milyong pinakamataas na uri ng espiritual na bato para sa bayad sa paghahanap. Babala. May kinalaman ito sa high-dimensional causality. Nadelay ang pagpapadala ng data. Failed ang pagsusuri. Kailangan ng karagdagang bayad para subukan ulit. Naglagpas sa kritikal na sandali. Gusto mo lang yata nakawin ang pera ko, eh. Napakagahaman mo talaga. Karagdagang bawas na 20 milyon. Ding! Nabunyag na ang lihim ng langit. Kumpleto na ang pagsusuri. Lulan Shengsu. Sentes ng Yao Chisek. Nakatagong identidad. Ang Red Lotus Empress pagkalipas ng 1,000 taon. Partner sa cultivation ni Jiang Han. Espesyal na paalala. Sa kasalukuyang timeline. Hindi pa niya kilala ang host. Gets ko na. Ibig sabihin, siya ang magiging empress na asawa ko sa hinaharap. Nag-time travel siya pabalik para iligtas ako. At ngayon kailangan ko siyang ligawan mula sa simula. Ang exciting naman ng kwentong ito. Gusto ko too. Dahil nakatadhana naman siyang maging asawa ko. Hindi na ako magpapakipot. Lalaki ako kaya. Dapat maging maparaan at agresibo ako sa ganitong pagkakataon. Lapastangan. Saan galing ang hampas lupang ito? Ang lakas ng loob mong tingnan ng ganyan ang Saintes. Isang malaking karangalan para sa iyo ang mapagalitan ng Saintes. At nagawa mo pang umiti ng ganyan kabastos. Patay ang batang ito. Binalak pa niyang galitin si Young Master Wang Teng. Bastos ng ngiti. Nangangarap lang ako para sa magandang kinabukasan ko. Umalis ka nga riyan. Huwag kang humarang sa daan ko. Pupuntahan ko pa ang asawa ko. Asawa. Gusto mo bang mamatay? Huwag mong saktan ang aming Young Master. Dahil lang ba may kasama kang magandang katulong? Akala mo kung sino ka na? Basura ka lang mula sa lower realm. Sinaktan mo ang mga tauhan ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino pa nga ba? Sa itsura niyo pa lang na parang mga rejects. Karapat-dapat ba kayong makipagkompetensya sa akin? Sumuko na kayo habang maaga pa. Kahit hindi si Wang Teng ang pinakamagaling sa henerasyong ito. Kasama pa rin siya sa top 5 sa lakas. Pero bakit ganoon kadali siyang natalo? Ang bastos na ito. Sino ba talaga siya? Ako si Jiang Han. Hindi bastos. Magkikita pa tayong muli. Sino ang babaeng ito? Bakit iba ang trato sa kanya ng batang Panginoon? Ako. Saan ba talaga ako natalo? Ang Star Blue Silvergrass na ito ay isang extinct na pambihirang halaman. At ang mahiwagang kagamitang ito. May taglay na bahagi ng batas ng quasi-emperador. Tingnan mo nga ang mukha nitong parang walang alam sa mundo. Ang mga ito ay nasa system mall lang naman. Ang pinakamura at pinakabasurang mga bagay doon. Ipaghanda ng tsaa ang bisita. Tunay na napakapambihira ng mga ito. Boss, bigyan mo ako ng tapat na presyo. Kapag pinalampas mo ito, wala nang susunod na pagkakataon. Bagaman hindi mataas ang grado ng Star Blue Silvergrass na ito. Ngunit napakahalaga nito sa paggawa ng ilang sinaunang tableta. Kagalang-galang na panauhin. Ilan ang mayroon ka? Mga ilang daang piraso lang naman. Hindi ka ba nagbibiro? Tatawagin ko lang ang aming boss ngayon din. Isang maliit na pagsubok pa lang ito. 10 milyon lang ang nagastos ko.
Pero kumita ako ng 1 bilyon. Sa susunod kapag wala na akong pera, dito na lang ako magfa-farm. Magsisimula na ang auction. Pumunta tayo at tingnan natin. Ang susunod na item sa auction. Ang 10,000-year Isograss. Ito ay isang banal na gamot para sa pagpapagaling ng mga sugat sa kaluluwa at dao. Ang panimulang presyo ay 5 milyong kristal ng immortal. Nag-aalok ang sistem ng serbisyo para sa palitan ng kristal ng immortal. Ang palitan ay 100 pinakamataas na grado ng espiritual na bato para sa isang kristal ng immortal. Ang isang halamang ito ay nagkakahalaga ng 500 milyong espiritual na bato. Bakit mas mukhang mangganso pa ito kaysa sa akin? Masyado ko bang ibinaba ang presyo kanina? System. Tingnan mo nga ang presyo ng 10,000-year Isograss sa mo. 6 na milyong kristal ng immortal. 7 milyon. 8 milyon. Ito na ang lahat ng aking naipon. 9 na milyon. Gusto mo ba? Maaari ko itong ibigay sa iyo. Pero, kailangan mong pumunta sa aking silid at ipakita ang iyong katapatan. Sandali lang. Sino ang nagsabing sa iyo na iyan? Ako si Jayang Han. Hindi bastos. Magkikita pa tayong muli. Ang boses na ito. Siya nga. Magtatawad ako ng 10 milyong kristal ng immortal. Sakto, kakakuha ko lang ng 1 bilyong espiritual na bato. Mag-all-in na ako. Tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na umagaw sa asawa ko. Batang Panginoon, hindi tayo nagdala ng ganoong kalaking halaga. Kahit isama pa ang perang lihim na ibinigay ng Panginoon bago tayo umalis, hindi pa rin ito sapat. Sa pagsigaw mong iyan, ihigop na lang tayo ng hangin ngayong gabi. 10 milyong kristal ng immortal. Katumbas iyan ng 1 bilyong espiritual na bato. Para sa halamang ito. Handa ba siyang ibuhos ang lahat ng mayroon siya? Kaibigan, ako si Li Qingshan mula sa Taishan Sect. Gusto ko ang halamang ito. Maaari mo ba akong pagbigyan? Magkano ba ang halaga ng mukha mo? Magandang binibini. Binili ko na ang halamang ito. Regalo ko sa iyo para maiuwi mo at magawang saa. Ano ba talaga ang gustong gawin ng bastos na ito? Seryoso ba siya? 10 milyong immortal na kristal yan. Bakit? May reklamo ka. Kung may reklamo ka, di taasan mo ang bid. Siya nga. Ang walang katulad na emperatris na tumawag sa batang Panginoon na asawa. Kaya pala hindi ako pinapansin ng batang Panginoon. Kaya pala ang babaeng nasa puso niya ay napakaganda at walang katulad. Parang iba ang aura niya. Humina ito. May sugat kaya siya. Kaya pala kailangan niya ang immortal na halamang gamot na ito para magpagaling. 10 milyong immortal na kristal, 1 beses. 2 beses. Sold. Congratulations sa isikhi na panauhin sa ikalawang palapag. Para sa pagkakapanalo ng 10,000 taong Isograss. Eldest senior brother. Napakayabang ng batang iyan. Lakas ng loob niyang hiyain ang ating Taishan Sect sa harap ng marami. Paano natin matatanggap ang pambabastos na ito? At saka, Isograss pa naman yan na may 10,000 taon. Kung wala yan, ang plano mong paggawa ng eliksir. Lulunukin. Bakit natin lulunukin? Hayaan mong bilhin ng batang iyan. Dahil ayaw niyang rumispeto. Eddie, patayin siya. At agawin ang gamit. Ikaw, talaga bang ibibigay mo sa akin ang halamang ito? 10 milyong immortal na kristal ito. Kailangan ko ito para iligtas ang aking guro. Utang ko sa iyo ang pabor na ito. Huwag mo nang isipin ang pabor. Malinaw ang sinabi ko sa auction kanina. Regalo ko ito para sa aking asawa bilang unang pagkikita natin. Sino ang asawa mo? Bastos. Walang kwenta kausap. Na-detect ang pag-activate ng malakas na killing aray. Antas ng panganib is class. Bata. Hindi mo ba alam na ang pagtatago ng kayamanan ay nagdadala ng kapahamakan? Iabot mo ang Isograss. At hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Kinikilala ang pagkakakilanlan ng kalaban. Eldest disciple ng Taishan Sect. Li Qingshan. Sino nga ba ito? Siya pala yung pulubi kanina na nagpapanggap na mayaman. Walang pera kaya nang hold up na lang. Ah! Mabilis ka palang umiwas. Sayang nga lang at mahina ang utak mo. Sige, sabihin mo ang pangalan mo. Hindi ako pumapatay ng walang pangalang multo. Walang pangalang multo. Makinig ka ng mabuti. Hindi ko itatago ang pangalan ko. Jayang Han. Ikaw pala si Jayang Han. Naghahanap ako sa kung saan-saan. Pero kusa ka palang lumapit sa akin. Sa gitna ng sikat ng araw, sino ang may lakas ng loob na maglagay ng killing aray sa loob ng lungsod? Li Qingshan. Bakit ikaw ang nandito? Ang pulubing ito, hindi makuha kaya nagnanakaw na lang. At may lakas pa ng loob na bastusin ka kanina. Huwag ka nang makialam dito. Ako na ang magtuturo sa kanya ng leksyon.
Naku, hindi ba't ikaw si Holy Maiden Lulan? Misunderstanding lang ang lahat. Kanina sa bulwagan, nagbibiro lang si senior brother sa iyo. Ang ating taisyang Set. Matagal nang may magandang ugnayan sa Yaochi Set. Kaya masasabing parang iisang pamilya na tayo. At kapag natapos na ang pag-ensayo ng aking master, formal na siyang mag-aalok ng kasal sa Yaochi. Malapit na ang kasal ninyo ng aking junior brother. Kaya magiging iisang pamilya na rin tayo sa lalong madaling panahon. Bakit kailangan pang mag-away dahil sa isang estranghero? At sirain ang ating magandang samahan. Sinong pamilya ang sinasabi mo? Hindi ko kailanman sinang-ayunan ang kasunduang iyon sa kasal. Li Qingshan, wala ka ba talagang hiya? At talagang sa mismong pinto pa ng auction house. Mo gustong pumatay at magnakaw. Aking hipag. Maling-mali ang interpretasyon mo sa akin. Ang batang ito ay isang demonyo mula sa mababang mundo. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa kasal mamaya. Sa ngayon, hayaan mo muna akong patayin siya. Jiang Han. Mamatay ka na. Nasaan siya? Hinahanap mo ba ako? Pwede bang mag-focus ka naman kapag nakikipaglaban? Dahil ganyan ka kawalang hiya. Huwag mo na lang panghawakan yang mukha mo. Heto ang sa iyo. Ang aking mukha. Jiang Han. Ikaw na demonyo ka. Nang ahas ka pa talaga sa likod ko. Ngayong araw, sisiguraduhin kong mabubura ka sa mundong ito. Sugod. Hindi maganda ito. Ito ang 10 Directions Absolute Killing Array. Handang-handa silang lahat para dito. Ito lang ba? Siya. Nagpapakamatay ba siya? Supilin siya. Soul Suppressing Tower. Hindi maaari. Sa ganitong pagkakataon pa. Umatake pa ang dati kong sugat. Hindi ako makagalaw. Katapusan ko na ba? Ang bastos na Li Qingshan na iyon. Gusto niya talaga tayong patahimikin habang buhay. Aking asawa. Magpahinga ka muna. Ngayon naman. Panoorin mo ang performance ng asawa mo. Chao Sequence Body. Stage 8. I activate. Nakadetect ang system sa host. Ang lakas ng Chao Sequence Body ay na-push na sa pinakamataas na limit. Ang lakas ay katumbas na ng Heavenly King Realm Great Perfection. Posible kayang ginagawa niya ito para iligtas ako. Pinipilit lang ba niya ang sarili niya? Seryoso nga ba talaga siya sa akin? Sinalo niya ang aking natal Heavenly King weapon gamit lang ang kanyang mga kamay. Paano nangyari ang ganoon? Anong klaseng mahika ba ang ginamit mo? Tao ka ba talaga o isang halimaw na nagkatawang tao? Ngayon, akin na ito. Hindi pa tayo tapos. Buhatin natin to. Ibalik ko sa iyo. Ah. System. Hindi ko masyadong magamit ng maayos ang laruang ito. Pwede ko bang ibenta itong Soul Suppressing Tower? O ipalit sa ibang bagay? Pwedeng i-exchange sa parehong rank ng Heavenly King weapon. Anong ginawa mo? Bakit hindi ko na maramdaman ang aking natal Heavenly King weapon? Hindi na kasi iyan sa iyo. Siyempre, hindi mo mararamdaman. Huwag kang lalapit. Ang guro ko ay isang taisyang Immortal King. Nakatali sa divine sense niya ang jade slip na ito. Sa oras na basagin ko ito, agad niyang makikitang pinatay mo ako. Jiang Han. Subukan mo lang akong galawin. Kalaban mo na ang buong taisyang set. Babala. Nakadetect ng Karma Trigger. Magiging sanhi ito ng paghabol ng Immortal King. Inirerekomendang solusyon. Bandila ng makataong Emperador Supreme Edition feature. Panghuli ng kaluluwa. Pangharang sa Divine Divination. Maaaring ay redeem sa pamamagitan ng Soul Suppression Tower. Sakto, dumating ang tulong sa tamang oras. Ay redeem na agad ang bandila ng makataong Emperador. Arf. Ito ay ang bandila ng makataong Emperador. At sinasabi mo pang hindi ka demonyo. Wow, grabe. Ang lupet ng skin na to Sulit ang 50 milyon gastos. Ulol. Anong bandila ng makataong emperador? Ito ay ang bandila ng makataong emperador. Sipsipin mo, bandila ng makataong emperador.
Ahard. Ano? Wala ka talagang hiya, no? System. Ay recycle mo ang bagay na ito. Ding. Na-recycle sa halagang 100 million top-grade espiritual na bato. Kasalukuyang balance ng host. 300 million top-grade espiritual na bato. Hahaha. 100 million espiritual na bato. Anong nangyari lang? Patay na si Li Qingshan ng taisyang sek. Wala yun, huwag kang mag-alala. Kampante ka lang. Nandito ako. Walang makakasakit sa asawa ko kahit konti. Sino ang asawa mo, Bastos? Bagamat naputol ang komunikasyon. Malalaman din nila kapag nabasag ang live tablet. Inirerekomenda ng system na tumakas ka na agad. Ha? Aking asawa. Mabilis ang hangin. Takits na lang. Ang lakas ng loob mo. Ibaba mo ako. May sugat ka. Magtipid ka ng lakas. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Ah! Qingshan. Patay na. Sino ang gumawa nito? Hahanapin kita hanggang sa dulo ng langit at impyerno. Durudurogin ko ang mga buto mo at gagawing abo. Pinatay mo si Li Qingshan. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Mabuti pa't sumama ka muna sa Yao Chisek para magtago. Ako, magtatago sa kanya, nakakatawa. Anong gulo? Babae kita. Sino mang humawak sa'yo, papatayin ko. Kahit ang hari ng langit pa yan, wala akong paki. Ah! Bakit? Natouch ka ba at gusto mo nang magpakasal sa akin? Bastos. Ang bolero mo talaga. Aynan. Nanggigigil talaga ako. Ang mga bastos na iyon mula sa taisyang sek. Nasugatan pa ang napakagandang kamay ng aking asawa. Kahit isang pulang marka lang yan, parusang kamatayan ang katapat niyan. Maliit na galos lang to. Ayos lang ako. At saka, pwede ba huwag mo akong tawagin sa tawag na yan? O ano nang gusto mong itawag ko sa iyo? Shengxu. Xur. O nanay ng anak ko. Lalong nagiging kalokohan ang mga sinasabi mo Nakadetect ng pasa sa balikat ng target. May sugat ka pala sa balikat. Bakit hindi mo sinabi? Halika, humarap ka roon. Lalagyan ko ng gamot. Huwag kang ang tumingin. Maliit na galos lang to. Gagamitin ko na lang ang enerhiya ko para magpagaling. Huwag kang malikot. Itong espesyal na pamahid sa pasa kapag sinamahan ng natatanging teknik ng Giant Clan namin. Siguradong hindi ito mag-iiwan ng peklat. Kapag gumalaw ka, hindi tatalab ang bisa nito. Kung ganoon, ikaw. Bilisan mo. Malapit na. Baka walang epekto. Ikaw. Bastos. Ah! Pinuno. Mayamang target yon. Siguradong napakayaman yon. At may dalawa pang napakagandang babae sa barko. Ang isa sa kanila ay ang aking mapapangasawa. Basta tulungan niyo akong patayin ang lalaking yon. Sa inyo na ang lahat ng pera. Gusto ko lang makuha ang aking mapapangasawa. Kapag sinubukan mo akong lokohin, babalatan kita ng buhay at gagawin kitang parol. Hindi ko po magagawa yon. Ang batang yon ay isang bagong yaman lang na galing sa mababang mundo. Umaasa lang siya sa swerte. Bihirang pagkakataon na ito. Ah! Jiang Han, hindi mo inaasahan ito, no? Akong si Zhao Wuji ay nagbabalik. Shengxue, huwag kang matakot. Nagdala ako ng mga tao para iligtas ka. Shengxue. Halika rito, bilis. Ang mga kasama ko ay pawang mga eksperto sa Nirvana Realm. Siguradong patay si Jiang Han ngayon. Basta't bumalik ka lang sa tabi ko. Hindi ko mamasamain kahit naging katulong ka pa. Nirvana Realm lang. Kumpara sa Heavenly King Realm ni Li Qingshan, mas mababa pa ito ng isang buong antas. Ito lang yon. Sino ba ang minamaliit mo? Ang ingay naman. Bakit hindi pa namamatay ang langaw na ito? Nagsimula ang gulo na ito dahil sa akin. Zhao Wuji. Nandidiri talaga ako sa iyo. Ang batang Panginoon ay ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Samantalang ikaw ay mas masahol pa sa putik sa lupa. Kung gusto mong saktan ang batang Panginoon, dumaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Walang hiya ka.
Nagawa mo akong pagtaksilan para lang sa lalaking yan. CJ, kung hindi rin lang kita makukuha, sisirain ko na lang kayo. Pinuno, sugurin niyo na sila. Patayin ang lalaki. At ang mga babae. Ibigay sa mga kasamahan natin para paglaruan. Mga bata, sugod. Ang mga ganitong uri ng basura. Hindi na kailangang dumihan ang mga kamay ng asawa ko. Maupo ka na lang dyan at kumain ng prutas. Manonood lang ng palabas. Maganda sana ang mood ko ngayong araw. Pero talagang nagpumilit kayong magpahatid sa hukay. Sige, pagbibigyan ko kayo. System, I-exchange ang Enhanced World-Destroying Heavenly Thunder Talisman. Simulan natin sa 100 piraso. Nagtatapon ka lang ba ng basura? Sa ganitong mababang uri ng gimmick, gusto mo pang mag-drop ng item. Aksyon. Isa siyang halimaw. Tatakbo na ako. Kailangan nating tumakas. Jayang Han, kung hindi man kita mapapatay. Maraming iba dyan ang makakagawa nun. Nasa kamay mo ang 10,000-year isoglass. Pati na rin ang napakaraming mahiwagang kayamanan. At papunta ka pa sa Yaochise. Kapag ikinalat ko ang balitang ito, tiyak na maraming darating para agawin ang mga kayamanan mo. Ang Zhao Huji na iyon talagang isang tagapagdala ng swerte at kayamanan. Hayaan mo na siyang umalis. Lahat, sumakay na sa barko. Kolektahin ang lahat ng luot. Napakalaking balita. May hawak na 10,000-year isoglass si Jayang Han. At papunta siya sa Yaochise para mag-alok ng kasal. 10,000-year isoglass. Nabalitaan kong para lang sa damong iyon ang Taishang Sek ay nag-alok ng napakalaking bounty. Pumunta sa Yaochise para mag-alok ng kasal. Gusto niya bang agawin ang prospective bride ni Banal na anak Chu ng Taishang Sek? Mukhang may magandang palabas na mangyayari rito. Pagbati sa ikalawang senior sister sa kanyang pag-breakthrough. Kakadating lang ng balita mula sa ating espiya. Ang suspect na pumatay kay senior brother Li Qingshan na si Jayang Han ay may hawak na 10,000-year isoglass at kasalukuyang patungo sa Yaochise. Yaochise. Isoglass. Napakalakas ng loob nitong Jayang Han. Inabuso niya ang junior brother ko. Pinatay ang senior brother ko. At ngayon, naglalakas loob pa siyang agawin ang mahalagang bagay ng ating sekta. Para lang maipresenta at makipaglangi sa Yaochise. Malinaw na wala siyang pakundangan at hindi iginagalang ang ating Taishang Sek. May kasunduan kami sa kasal ni Lulan Shengsu ng Yaochise. Ang batang iyon ay pumunta sa Yaochi para lang sirain ang aking kasal. Hinding-hindi ko ito mapapalampas. Siyempre, hindi natin ito dapat palampasin. Ipag-utos sa lahat. Tipunin ang lahat ng elite ng law enforcement hall. Kailangan nating maunahan si Jayang Han. At makapangyarihang lumusob sa Yaochise. Lumusob sa Yaochise. Hindi lang ito para sa pag-aalok ng kasal, kundi para na rin sa pagpapanagot sa kanila. Gusto kong makita kung sino ang pipiliin ng Yaochise. Si Jayang Han ba o tayo? Gusto ba nilang mamatay? O ang mabuhay? Nabalitaan mo na ba? Ang langgam na iyon mula sa lower realm na nagngangalang Jayang Han ay nagbalak talagang pumunta sa Yaochi para agawin ang kasal ni senior brother Chu. Talagang hindi niya kilala ang sarili niyang kalagayan. Parang palaka na nagnanais kumain ng karning kalapati. Isang bagong yaman lang mula sa lower realm. Dumarating pa para makipag-agawan sa ating Taishang Sek. Ang senior sister natin ay isang half-step emperor na ngayon. Isang daliri lang niya, dudurugin na siya ng pikit mata. Sa pagpunta natin sa Yaochi ngayon, kailangan natin siyang asikasuhin ng mabuti. Para malaman niya na ang paghamon sa Taishang Sek sa upper realm ay magiging dahilan para kahit ang lumuhod at magmakaawa ay maging isang karangyaan na lang. Lalarga na tayo, ngayong araw gagamitin ko ang dugo ni Jayang Han para kulayan ng pula ang tarangkahan ng Yaochise. Ito na ba ang Yaochise? Masyado namang dukha at kapos rito. Bakit puro lumot at berde ang lugar na to? Wala man lang kahit isang haligi na gawa sa gintot jade. Ito ba ang tinatawag nilang lugar ng banal na pagsasanay? Ang pinag-uusapan dito ay ang vibe. Sponsoran ko kayo mamaya. Pintahan natin ng ginto ang mga bundok na ito. At sabitan ng mga perlas na nagliliwanag sa dilim. Iyan ang tinatawag na may class.
Sino ba ang taong ito? Ang yabang naman niya. Pero mukhang seryosong mayaman talaga siya, Kahit medyo baduy. Pero ang cool ang pagkabaduy niya. Tingnan mo, kahit ang mga tisa ng barkong pandigma na iyan ay gawa sa mga heaven grade na materyales. Ang tigas naman ng kama na ito, paano ako makakatulog dito? Alisin niyo na ito. Ay, nga pala. Masyadong madilim ang silid na ito. Itapon niyo ang lahat ng kandilang ito. Palitan niyo ng 10 perlas na nagliliwanag sa dilim mula sa silangang dagat. Ang ginoong ito. Kahit medyo mukhang bagong yaman ang taste niya. Pero talagang napakagalante niyang mamigay. Kaya naman pala kasama niya ang ating Saintes. Saintes, umalis ka nang walang pahintulot. At nagdala ka pa ng isang lalaking hindi natin kilala ang pagkakakilanlan. Napakalaking kahihiyan. Saan mo inilagay ang malinis na reputasyon ng Yaochise? Sa iyong mga ginagawa. Dakilang elder, hindi ito ang oras para pagtalunan ang bagay na iyan. Nagdala ako ng Isol Herb na may edad na 10,000 taon. May pag-asa ng maligtas ang aking guro. Huli na ang lahat. Kung noong nakaraang kalahating buwan sana, sapat na ang isang piraso nito. Ngunit ngayon, napinsala na ang pinagmumula ng buhay ng Holy Mother. At malapit nang maglaho ang kanyang kaluluwa. Karaniwan lang ang kalidad ng isang ito. Kaya lamang nitong dugtungan ang kanyang buhay ng 30 araw. Kung ganoon, ano na ang gagawin natin? Elder, pakiusap, iligtas ninyo ang aking guro. Maliban na lamang kung maglalatag tayo ng 99 Return to One Grand Array. Upang muling mabuo ang kanyang kaluluwa. Ngunit nangangailangan pa ito ng hindi bababasa. Siyang pangkatulad na Isol Herb na may edad na 10,000 taon. Upang magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Siyam na piraso, na may edad na 10,000 taon. Hindi pa kasama roon ang napakataas na halaga nito. Dahil ang mga ganitong uri ng Isol Herb ay matagal nang naglaho sa merkado. Tanging ang Taishang Sect lamang ang may natitirang stock nito. Sa sitwasyong ito, upang mailigtas ang Holy Mother, kailangan mong pumayag sa kasunduan ng kasal sa Taishang Sect. Kailangan ko ba talaga na magpakasal sa masamang taong tulad ni Chu Tianlong? Si Chu Tianlong. May kasunduan pala siya ng kasal sa misis ko. Mukhang lalong lumakas ang dahilan ko para patayin siya. Hoy, matandang babae. Ang ingay-ingay mo. Ilang pirasong damo lang naman iyan, di ba? Kailangan ba talagang ibenta ang sarili mong anak para lang doon? Ano namang alam ng isang tulad mong estranghero? Iyan ay isang maalamat na gamot na matagal nang naglaho. At 9 na piraso pa ang kailangan natin. Kung talagang magaling ka, ilabas mo nga. Wala akong damo sa ngayon. Pero marami akong pera. Pwede bang tumahimik ka na lang? Gagawa ako ng paraan. Anong magagawa ng pera mo? Ang Taishang Sect ay matagal nang kinontrol ang lahat ng supply. Nagpalabas na sila ng salita na maliban sa kasal, walang sinumang makakakuha ng damong iyon. Isa itong imposibleng sitwasyon. Kaya naman pala noong oras na iyon, ang mula sa Taishang Sect na si Li Qingshan ay gustong pumatay at magnakaw. Kaso nga lang, minala siya dahil ako ang nakatapat niya. System. Huwag kang magkunwaring patay. Mayroon bang 10,000 taong damo ng yelong kaluluwa sa shop? Bigyan mo ako ng 9. Hindi. Gawin mong 9. Nag-restock ang system shop. Kailangan kunin mula sa ibang mas mataas na dimensyon. Inaasahang oras ng pag-refresh. 72 oras. Kaya pala hindi ka umiimik kanina. Iyon pala ang dahilan. Sapat pa ang oras para magligtas ng tao. Ang pinakamalaking problema ngayon ay, nakakainis talaga ang Taishang Sect. Dahil nasa kamay naman ito ng Taishang Sect, mas mabuting pilitin natin silang ibigay ito. Pagkatapos ng lahat, gusto akong patayin ni Li Qingshan para agawin ang aking kayamanan. Kaya dapat lang na, ibalik ko rin ang pabor. Batang Panginoon. Ayon sa maaasahang balita, isang araw lang ang nakalipas. Ang lahat ng supply ng damo ng yelong kaluluwa sa merkado ay tuluyang inubos ng Taishang Sect. Ang tuso rin ng Taishang Sect, gusto nilang harangan ang lahat ng daan para pilitin ang Yaochi Sect na lumuhod at magmakaawa. Hindi ito alok ng kasal. Malinaw na pagnanakaw ito. May isa pa pong bagay. Kakarating lang ng ulat mula sa ating mga espiya na darating bukas ang Taishang Sect. Sa Yaochi Sect. Darating bukas. Hindi ba't sila na mismo ang nagde-deliver sa atin? Parang next day delivery lang, System, buksan mo ang Extreme Martial Arena para sa akin. I-set mo sa pinakamataas na multiplier. Gamitin mo ang lahat ng espiritual na bato. Ding, bukas na ang Extreme Martial Arena. Walang anumang balitang dumating. Ang utang na loob ko sa aking guro ay kasing bigat ng bundok. Kung iyon lang ang tanging paraan, para mailigtas siguro. Akong si Lulan Shengsu ay tatanggapin na ang aking tadhana. Dumating na sila. Lumabas ng buong puwersa ang Taishang Sect. Hindi ito alok ng kasal. Malinaw na ito ay pagsakop ng hukbo sa ating pintuan.
Hahaha. Magandang lugar nga talaga ang Yaochi. Puno ng mga magagandang babae. Sa hinaharap, ang lugar na ito ay magiging likod bahay na ng banal na anak ng Chu. Nasaan si Lulan Shengsu? Bakit hindi pa siya lumalabas para salubungin ako? Teofiu, tingnan mo kung gaano kagagalang ang Taishang set. Nag-abala pa silang maglakbay ng malayo para deliver ang mga gamit. At may libreng shipping pa. Batang Panginoon. Ang kalaban ay mayroong isang kalahating hakbang na emperador na nagbabantay sa kanila. Hindi ba dapat maging low-key muna tayo? Low-key? Walang ganyang salita sa diksyonaryo ko, ni Jiang Han. Tara, pirmahan na natin ang delivery. Banal na dalaga ng Lulan. Nabalitaan kong ginamit ng iyong guro ang isang damo ng yelong kaluluwa na hindi malaman kung saan galing. Para lang mapahaba ang buhay niya ng 30 araw. Pagkatapos ng 30 araw, tuluyan ang maglalaho ang kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam na iyon ay hindi madali, hindi ba? Ito ay pribadong usapin ng Yaochi set. Hindi na kailangang mag-alala pa ni Senior Liu. Talagang ang 10,000 taong damo ng yelong kaluluwa ito. At mayroon pang 9 na piraso nito. Napakabuti. May pag-asa ng maligtas ang banal na ina. May lunas na. Dapat sana ay 10 piraso ito para mabuo. Kaso, ang isa ay ninakaw ng isang hindi kilalang magnanakaw. Basta tumango lang ang sentes. At pumayag sa kasal na ito. Ang 9 na banal na damong ito ay magiging dowry. Baka naman nagtatago na si Jiang Han. Sana naman hindi tanga ang mga taong ito. At alam nilang dapat siyang isuko. Kaya naman pala ninakaw lang pala ni Jiang Han ang isang iyon. Matagal ko nang naramdaman na may kakaiba sa batang iyon. Mamaya lang ay magsasama ako ng mga tao para gapusin at dalhin siya rito. Malinaw na binili ni Jiang Han ang isang iyon. Ang buong paksyon ng Taishang sect na ito ay puro mga walang hiya. Pero para sa Saintes, bakit ka pa nag-aalinlangan? Sumang-ayon ka na. Gusto mo bang panoorin na lang na mamatay ang iyong guro? Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay siya. Lulan Shengsu, basta't sumama ka sa akin. Masagana ang buhay mo sa hinaharap. Isang cultivation vessel ka lang naman, huwag ka nang magpanggap na napakalinis mo. Kung hindi lang dahil sa paggamit ng iyong katawan ng apoy ng pulang lotus para tulungan akong i-refine ang buto ng emperador. Aaksayahin ba ng Holy Son na ito ang oras ko sa iyo? Kapag na-drain ko na ang lahat ng lakas mo, ikukulong ko ang iyong kaluluwa para maging isang soul slave, na hindi makakalaya magpakailanman. Sandali lang. Dahil humihingi kayo ng gamot, dapat ay may ugali kayo ng isang nagmamakaawa. Lulan Shengsu, palihim kang lumabas noon. At nakipagkasundo sa isang lalaking hindi kilala ang pinagmulan. Sira na ang reputasyon mo. Kung gagawin ka naming opisyal na asawa, ito ay magiging kahihiyan sa pangalan ng aming Taishang sect. Kaya naman, pagkatapos mong makasal, maaari ka lamang maging pangalawang asawa. At kailangan mong isuko ang Yaochi Saintes token. Mula ngayon, dapat mong igalang si Chu Tianlong bilang iyong Panginoon. At magsilbi bilang isang alipin. Saintes, tiisin mo muna ito para sa kapayapaan. Isang titulo lang naman iyan. Ang mahalaga ay mailigtas ang guro. Para kay guro. Ako. Ang kasal na ito, tinututulan ko. Ang kasal na ito, tinututulan ko. Maganda ang kalidad nito, Fubo. Nagdala ka ba ng bag? Kukunin natin ang luot na ito. Batang Panginoon. Matagal ko na pong naihanda. Jiang Han. Ikaw na langgam mula sa mababang mundo, may lakas ka pa ng loob na magpakita. Silly girl. Bakit ka umiiyak? May naglakbay pa ng napakalayo. Para mag-deliver ng package sa mismong pinto natin. Dapat nga ay matuwa ka. Jiang Han. Umalis ka na. Mayroon silang half-step emperor. Ang 9 na damong iyon. Tandaan mo ang sinabi ng iyong asawa. Ang anumang bagay na mapunta sa harap ko ay akin na. Ang kumikinang na ginto sa itaas. Matandang ale. Nabalitaan ko lang na kayo raw ang nagmonopolisa sa merkado ng lahat ng isogras. Sino ang tinatawag mong matandang ale? At ano naman kung bata? Nice one. Namumblema nga ako sa system. Kung saan kukuha ng mga bagong stock. Masyadong hassle kung maghihintay pa ng 3 araw. Hindi ko akalaing napaka-thoughtful ninyo. Binalot niyo na at hinatid pa mismo sa pinto ko. Ang 9 na halamang ito ay magsisilbing kabayaran ninyo kanina sa pag-api sa aking asawa bilang moral damages. Kaya kahit labag sa loob ko, tatanggapin ko na ito. Baliw na. Hindi lang niya gustong agawin ang ikakasal, kundi gusto pa niyang hayagang nakawin ang mga regalo sa kasal. Tatanggapin. Sa anong karapatan mo? Dahil lang ba sa laway mo? Ang aking senior sister ay isang half-step emperor. Sa anong dahilan? Dahil lang sa nagustuhan ko ito. Bukod sa damong ito, pati na rin ang buhay mo, Chu Tianlong. Makinig kayong lahat. Akin ito. Ang damo ay akin din. Tungkol naman sa inyo. Lumayas na kayo. Napakalakas ng loob ng nakatutuwang batang ito. Sakto lang para bigyan ang aming Taishang sect ng dahilan para ubusin at patayin ang lahat dito.
Akala mo ba ay palamuti lang ang mga barkong pandigma sa labas? Nakikita mo ba? Iyan ang kapangyarihan at pamana ng Taishang Sek. Sa isang utos ko lang, magiging abo ang lugar na ito sa isang saglit. Ito lang. Pamana. Ilang bulok na barko lang, lakas na ng loob mong tawaging kapangyarihan. Xiaoju, may gustong makipagpaligsahan sa iyo sa firepower. Turuan mo sila ng leksyon. Sabi ko sa iyo, mga bulok na barko lang yan, di ba? Mabuti, napakabuti. Kaya naman pala napakayabang mo. May pinaghahandaan ka pala. Naku, curious ako. Isang cultivator mula sa lower realm na tulad mo. Saan mo nakuha ang mga banal na sandatang ito? At saka, Soul-seeking guide. Nasa iyo ang aura ng aming eldest senior brother. Ikaw ba ang pumatay kay senior brother Li Qingshan? Li Qingshan? Sino iyon? Ang tinutukoy mo ba ay ang taong gustong umagaw ng mga gamit ko? Pero sa huli ay napatay ang sarili niya, ang mahinang nilalang na iyon. Bakit? Gusto mo rin ba siyang samahan sa kabilang buhay? Ikaw nga talaga. Pinatay mo ang aking eldest senior brother. At naglakas loob ka pang agawin ang babaeng gusto ko. Jiang Han, dudurugin ko ang katawan mo ng pira-piraso. Kapag nag-uusap ang mga matatanda, huwag sumabat ang bata. Paano nangyari ito? Malinaw na pinagsama ko ang bahagi ng buto ng emperador. At lumakas ng husto ang aking kapangyarihan. Bakit mas malakas pa siya sa akin? Sinaktan mo ang aking junior brother. Pinatay mo ang aking senior brother. Ngayong araw, kahit ang mga Diyos ay hindi ka maililigtas. Ibigay mo ang iyong buhay. Hindi ako maililigtas ng mga Diyos. Sino ang minamaliit mo? Heaven Grade Defense Talisman. 100 piraso. Go! Heaven Grade Talismans. Tinatapon mo lang ba na parang tissue paper? Hindi ako naniniwalang mayroon kang walang katapusang mahiwagang sandata. Mamatay ka. Napakasayang naman. Ayoko nang makipaglaro sa iyo. Dahil gusto mong ipaghiganti si Li Qingshan. Ipapadala na kita sa kanya. Dapat magkakasama ang buong pamilya. Liu Ruyan. Mukhang madilim ang kapalaran mo ngayon. Tiyak na may dadaanang madugong sakuna. Bakit hindi ka nalang pumasok sa aking bandila ng makataong emperador? Para magmuni-muni at magpahinga. Hangal. Isang hamak na sirang bandila lang gusto akong hulihin. Mawasak ka. Higupin. Ang aurang ito. Ito ang pinakamalakas na mahiwagang kagamitan ng demonyo, ang bandila ng 10,000 kaluluwa. At tinatawag mo pa itong bandila ng makataong emperador. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malinaw na ito ay ang bandila ng makataong emperador. Sadyang ang mga kapatid na nakatira sa loob ay medyo mainitin lang ang ulo. Ikaw, hindi ikaw ang basurang iyon. Isa kang demonyo. Huwag kang lalapit. Ako ang banal na anak ng Taishang Sek. Mayroon akong buto ng emperador na nagpoprotekta sa akin. Ang aking guro ay isang immortal king. Buto ng emperador. Hindi iyan sa iyo. Ngayon, dapat na itong bumalik sa tunay na may-ari. Sandali lang. Ang aking guro. Sa wakas, natapos na rin ang kanyang pag-ensayo. Sino ang nangahas na manakit sa aking alagad? Mamatay ka. Jiang Han. Ito ang kapangyarihan ng batas ng isang immortal king. Ang mga mumurahing teknik mo mula sa ibabang mundo ay walang sinabi sa harap ng aking guro. Mamatay ka na. Mamatay. Sa loob ng limit martial arena ng aking system. Nag-transform ako ng 10,000 beses. Gumastos ako ng bilyon-bilyong premium na espiritual na bato. Para lang mapalakas ang katawang ito. Akala mo ba palamuti lang ito? System. I activate ang limit martial arena. I set sa pinakamataas na multiplier. Gamitin ang lahat ng aking espiritual na bato. Naka-activate na ang limit martial arena. Shell sequence body. Ika-9 na antas. Buong lakas. Na-detect na ang pisikal na katawan ng host ay naging sagrado na. Ang lakas ay katumbas ng peak ng Sacred Realm.
Kayang tiisin ang isang atake mula sa Immortal King. Ding, na-detect na ang host. Ang lakas ng dugo at ki ay umabot na sa peak. Nakakuha ng kapangyarihang avatar. Bumalik ka roon. Kapangyarihang avatar. Hindi. Ito ang matagal nang nawawalang Chaos Body. Ang pisikal na katawan ay naging sagrado. Ah, nasalo niya. Gamit ang katawan ng isang mortal. Hinarap niya ang isang Immortal King. Batang Panginoon. Ito ang tunay na lakas ng Batang Panginoon. Napakalakas. Napakalupit. Immortal King. Iyan lang ba ang kaya mo? Hindi ka ba kumain? Napakagandang Chaos Body. Hindi kita maaaring buhayin pa ngayong araw. Sining ng Immortal. Banal na parusa ng pagkawasak. Naku, hindi maganda ito. Tunay na anyo nga ito ng hari ng mga Immortal. Papa. Ano ba yung porma mo? Sino ang nangangahas na saktan ang anak ko? Kung hindi kita mabugbog hanggang sa lumabas ang tae mo ngayon. Ibig sabihin malinis na ang tiyan mo. Akala ko kung sino. Ang talunan ko pala noon. Ang walang kwentang pinuno ng Jiang Clan. Jiang the Ocean. Noon, binugbog kita. At tumakas ka pabalik sa ibabang mundo na parang aso. Maraming taon na ang lumipas. Hindi ko akalaing wala ka pa ring pinagbago. Ikaw na matandang hangal. Tumutulong ka pa sa kasamaan. Ninakaw mo ang buto ng emperador ng anak ko. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na magyabang ng ganyan. Pinuno ng Jiang Clan, ito ang tadhana. Sayang lang ang buto ng emperador sa anak mo. Sa akin lang ito tunay na magniningning. Tama ang sinabi ng aking guro. Ang malakas ang naghahari. Ang inyong Jiang Clan ay tuntungan ko lamang. Magaling, aking alagad. Panoorin mo kung paano owasakin ng iyong guro ang Jiang Clan na ito ngayon. Upang tulungan kang tuluyang ma-refine ang buto ng emperador. Napakagandang tadhana nga naman. Su Chengfeng. Natalo ako sa iyo noon. Dahil hindi ko pa nagigising ang tatak ng aming angkan. Akala mo ba? Ang pananahimik ng aming Jiang Clan sa loob ng maraming taon. Ay dahil lang sa natutulog kami. Nasaan ang mga kasapi ng Jiang Clan? Masusunod, pinuno. Tulungan ang pinuno na pumatay ng immortal. Grabe, as expected kay Papa. Su Chengfeng. Ang ataking ito. Tingnan ko lang kung paano mo ito sasaluhin. Teknik ng emperador, kamao ng langit ng emperador. Ito ang kapangyarihan ng dakilang emperador. Hindi, impossible ito. Solid. Matandang hukluban. Magyabang ka pa ha. Naging abo ka tuloy. Patay. Patay na siguro. Hindi ko akalaing nagpapanggap ka lang palang mahina. Ang cool kaya ng suntok mo kanina. Babala. Na-detect ang aura ng Immortal King. Lagot. Papa, mag-ingat ka. Hindi pa siya patay. Akala niyo ba talaga kaya ninyong pumatay ng isang hari ng mga immortal? Jiang the Ocean. Talagang wala kang kwenta. Sa dinami-dami ng taon. Para lang labanan ako. Isang atake lang ang inihanda mo. At isang suntok lang ang kaya mong pakawalan. Kung kaya niyo sanang sunod-sunod na pakawalan yan. Baka nga talaga napatay niyo ako. Sayang lang at oras ko na ngayon. Mamatay na kayo. Palad ng dalu true immortal. Mag-alis kayo. Kung hindi natin kaya siyang talunin, hindi ba tayo pwedeng tumakbo man lang? Ano nang gagawin mo? Guro, iligtas mo ako. Matagal mo na itong hiniram. Oras na para ibalik mo ito. Lumabas ka riyan. Lapastangan. Nangahas kang saktan ang aking mahal na alagad. Kakatayin kita ng pira-piraso. Matandang hukluban. May malaki akong regalo sa iyo. Eldest senior brother. Second senior sister. Lumabas na kayo at harapin ang inyong guro.
Guro. Huwag. Ako si King Shan. Guro. Huwag. Ako si Ruyan. Ah. Gusto mo ba ang regalong ito? Ah. Nangahas kang gamitin ang aking mga alagad bilang pananggalang. Dapat kang mamatay. Dapat ka talagang mamatay. Pababagsakin ko ang mundong ito. At kayong lahat ay mamamatay kasama ko. Dinededuct ang balance ng host, cross-realm summon, activated. Ah, bakit kamukhang-kamukha ko siya? Hubby. Ang laki naman ng gulo na ito. Walang silbi yan. Ang mundong ito ay malapit ng maglaho sa wala. Hindi pwedeng umatras. Kapag umatras tayo, mamamatay silang lahat. Dahil hindi sapat na nandito ang future wife ko. Isama niyo na rin ako. System. Ay summon mo ang future self ko. Ang aura na ito, lumampas na sa dakilang landas. Impossible. Ikaw, sino ka ba talaga? Masyadong maingay. Maglaho. Ito pala ang future self ko, ang gwapo naman. Ang skill na ay summon ang sarili ko. Ay napakahusay. Ako lang talaga ang makakaisip nito. Huwag kang masyadong umasa sa system. Huwag maging tamad sa pag-cultivate. Maganda nga ang shape. Pero iba pa rin kapag malakas ang sarili mo. Hubby, sa wakas nahanap din kita. Nangahas ka pang tumakas ha. Wife. Paano ka rin nakatawid dito? Ako. Lumalabas lang naman ako para maglakad-lakad. Maglakad-lakad hanggang sa makarating sa nakaraan. Umuwi na tayo. May extra training ka mamayang gabi. Ah. Gusto mong tumakas? Asa ka pa? Ano? Ang gwapo nga ng future self mo. Kaso, ang babaeng nakapulang damit ba na iyon ang future self ko? Ganoon ba ako katakot? Bakit ka tumataka sa kanya? Ubo-ubo. Lambingan lang yon. Lambingan yon ng mag-asawa, hindi mo pa maiintindihan. Hayaan na muna natin ang tungkol sa hinaharap. Ngayon, aking asawa, bumalik na tayo sa silid. At ituloy ang hindi natapos na pagpapagaling kanina. Bastos, sino ang asawa mo? Hindi pa tayo nagiging Dao companions. Fubo, bayaran mo ang bill sa Yaochise. At palitan mo na rin ng ginto ang mga nasirang sahig. Saka pala, wala na ang mga tao mula sa Taishang set. Pero nandyan pa ang mga gamit nila. Pumunta kayo ni Wang Kai para kolektahin ang mga yon. Jiang Han.